Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 4,121-18. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ano ang saysay ng pagturo ng mga daliri at pag-iwas sa responsibilidad ngayon? Malamig na sabi ng pinuno ng Lone Primordial Spirit Congregation, ngayong nakatanggap na tayo ng balita mula sa Myriad Laws Academy, ang tanging magagawa natin ay magpadala ng isang tao sa akademya upang beripikahin kung ang kilalang banal na espada na ginamit ni Alvin ay kanya nga, hindi hiniram. Nang marinig ito, nagtanong ng may pag-aalinlangan ang isang matanda sa kongregasyon, pinuno, hindi ba't nakumpirma na ito ng beroong naka-duty sa palasyo ng kamatayan? Mahinahong sumagot ang pinuno ng Lone Primordial Spirit Congregation, ang beroong naka-duty ay si Donford. Si Donford ay isang mabuting kaibigan ni Yuchen, ang Vice Academy Master ng Myriad Laws Academy. Hindi natin maaaring isantabi ang posibilidad na siya ang magtanggol kay Alvin. Kaya, kailangan nating kumpirmahin mismo ang bagay na ito. Kung tunay na pagmamayari ni Alvin ang kilalang banal na espada na may kumpletong kaluluwa ng artifact, kalimutan na natin iyon. Tutal, kusang loob na pumirma sina Shenyu, Lorien, at ang iba pa sa kasunduan sa kamatayan. Gayunpaman, kung malaman natin na hiniram ni Alvin ang kilalang banal na espadang iyon, hihingi tayo ng paliwanag mula sa akademya. Pagkatapos, tumingin siya kay Tianfeng bago nagpatuloy sa pagsasalita, iiwan ko na sa iyo ang bagay na ito. Dalhin mo ang iyong disipulo sa akademya upang mapatunayan ito. Pinakamabuting imbestigahan mo ang bagay na ito ng tapat at huwag gumamit ng maruruming panlilinlang. Madaling maghanap ang akademya ng isang neutral na ikatlong partido upang mapatunayan ang bagay na ito, at kung matuklasan na gumagamit ka ng maruruming panlilinlang, ang ating Lone Primordial Spirit Congregation ang mananagot sa lahat ng kasalanan. Tandaan mo ang aking mga salita. Walang maruruming panlilinlang. Tumanggo si Tianfeng at sinabing, naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala, pinuno, alam ko na ang gagawin. Matalino si Tianfeng para malaman ang tamang gawin. Nangahas siyang gumawa ng hakbang laban sa mga kamag-anak ni Alvin sa mas mababang kaharian dahil alam niyang walang magagawa ang sinuman hanggat walang ebidensya. Sa pinakamarami, ang mga tao ay maghahinala lamang sa Lone Primordial Spirit Congregation. Gayunpaman, kung gagawa siya ng mga maruruming panlilinlang o kikilos laban kay Alvin kapag sinusuri ang kaluluwa ng artifact ni Alvin, tiyak na hindi siya pababayaan ng Myriad Laws Academy. Tutal, si Alvin ay may suporta na ngayon ni Yuchen, ang Vice Academy Master ng Myriad Laws Academy. Habang nasa isang pagpupulong ang mga matataas na opisyal sa Lone Primordial Spirit Congregation, natapos na rin ang laban ng buhay o kamatayan, na nagsanib puwersa sa pagitan nina Alvin, Shenyu, Lorien, at ng iba pang tatlong tao, sa Palace of Death ng Myriad Laws Academy. Ang balita tungkol sa pagpatay ni Alvin kay Shenyu at apat na disipulo mula sa Lone Primordial Spirit Congregation gamit ang isang kilalang Divine Sword na may kumpletong artifact soul ay kumalat na parang apoy sa Myriad Laws Academy kasama ang balita na ang kilalang Divine Sword ay hindi hiniram. Hindi ko talaga inaasahan na si Alvin ay magkakaroon ng isang kilalang banal na artifact na may kumpletong kaluluwa ng artifact. Sina Shenyu, Lorien, at ang iba pa ay talagang namatay ng walang kabuluhan. Sang-ayon ako. Kung alam lang nila na si Alvin ay nagmamay-ari ng isang kilalang banal na artifact na may kumpletong kaluluwa ng artifact, tiyak na hindi sila papayag na labanan si Alvin sa isang labanang may bahid ng buhay o kamatayan. Paano nila nalaman? Matagal na itinago ni Alvin ang kanyang kilalang banal na espada. Noong pista ng 7 mansyon, kahanga-hanga ang kanyang pagganap, ngunit hindi niya ginamit ang kanyang kilalang banal na espada ng may kumpletong kaluluwa ng artifact. Hindi naman nakakagulat yan. Ibig sabihin lang niyan ay hindi sapat ang lakas ng lahat ng mga batang prodigy sa 7 mansions para magamit niya ang kanyang prominenteng Divine Sword na may kumpletong artifact soul. Hindi ba't sinabi mong galing siya sa mas mababang kaharian? Saan niya nakuha ang isang kilalang Divine Sword na may kumpletong kaluluwa ng artifact? Siguro nakuha niya ito mula sa isang kataas-taasang Diyos o sa pamana ng isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang sa ating lupain ng malalim na enerhiya. Ang katalinuhan ng kaluluwa ng artifact ay dapat na umabot na sa hustong gulang kaya nagamit niya ang espada.
Napakaswerte niya, di ba? Kahit sa mga nakatagpo ng mga pamana ng mga Supreme Powerhouse at Supreme Gods, kakaunti lang ang nakakuha ng isang prominenteng divine artifact na may kumpletong kaluluwa ng artifact. Pagkatapos ng laban ng buhay o kamatayan, si Alvin, na medyo sikat na sa Myriad Laws Academy, ay lalong sumikat. Marami ring mga tao ang nag-isip na sayang lang na pinatay ni Alvin ang 5 disipulo mula sa Lone Primordial Spirit Congregation. Tutal, silang lahat ay mga natatanging batang prodigy at may potensyal na maging mga Supreme God. Maraming tao rin ang nag-isip na ang ginawa ni Alvin ay may mga kahihinatnan. Ang Lone Primordial Spirit Congregation ay palaging mababaw at mapaghiganti. Natatakot ako na hindi nila basta-basta papakawalan si Alvin. Hindi nila papakawalan si Alvin. Ano pa nga ba ang magagawa nila? Si Alvin at ang kongregasyon ay mayroon ng alitan sa pagitan nila. Pinaghihinalaan ni Alvin na pinapatay ng Lone Primordial Spirit Congregation ang mga kamag-anak niya sa mas mababang kaharian. Kung hindi niya hahamunin si Shenyo sa isang labanang may bahid ng buhay o kamatayan. Tama iyan. Sa tingin ko rin ay plinano ni Alvin na maghaiganti sa pamamagitan ng paghamon kay Shenyo sa isang labanang may bahid ng buhay o kamatayan. Ito ang kanyang paraan ng paghihiganti sa mga inosenteng buhay na iyon. Sa anumang kaso, lahat ng partidong kasangkot ay kusang pumirma sa kasunduan ng kamatayan. Kahit na hindi maligaya ang Lone Primordial Spirit Congregation, wala silang magagawa. Sa pinakamababa, wala silang magagawa ng hayagan. Tama iyan. Tungkol naman sa ginagawa nila sa dilim, kahit hindi pinatay ni Alvin ang 5 iyon, sa palagay ko ay hindi siya hahayaang umalis ng kongregasyon sa simula pa lang. Malamang na alam ito ni Alvin kaya hindi siya nagpigil at pinatay ang 5 taong iyon mula sa kongregasyon. Kung magkakaroon siya ng pagkakataon, sa palagay ko ay hindi patatawarin ni Alvin ang sinuman sa mga disipulo mula sa Lone Primordial Spirit Congregation. Natatakot ako na baka magpadala ang kongregasyon ng mga tao rito. Kahit tapos na ang labanan ng buhay o kamatayan, tiyak na darating sila para beripikahin kung ang kilalang banal na artifact na iyon na may kumpletong kaluluwa ng artifact ay tunay ngang pag-aari ni Alvin. Sa loob ng ilang panahon, maraming tao ang nag-usap tungkol sa Lone Primordial Spirit Congregation na natalo sa kamay ni Alvin. Naisip nila na nararapat lang ito sa Lone Primordial Spirit Congregation dahil sila ang unang nag-udyok kay Alvin. Kung hindi sana tinarget ni Alvin sina Shenyo at ang iba pa. Kaunti rin ang nakakaalam na si Dunford, na naka-duty sa Palace of Death noong labanan ng buhay o kamatayan, ay may magandang relasyon kay Yuchen, na siyang ikatlong senior brother ni Alvin. Ang kaalamang ito ay nagdulot ng panibagong talakayan. Gaya ng inaasahan, nagpadala ang Lone Primordial Spirit Congregation ng 2 tao sa Myriad Laws Academy. Nagpadala sila ng isang matandang lalaki at isang babae. Matapos makipagkita sa mataas na opisyal ng akademya, hiniling ng akademya kay Yuchen na kontaken si Alvin upang mapatunayan ng 2 mula sa Lone Primordial Spirit Congregation ang pagmamayari ng kilalang banal na artifact. Gusto na naman nilang beripikahin kung pagmamayari ko ang aking kilalang banal na espada. Kumunat ang noo ni Alvin nang matanggap niya ang mensahe mula kay Yuchen. Si Dunford, na naka-duty sa Palace of Death ng araw na iyon, ay kaibigan ko, sabi ni Yuchen, malamang na nag-aalala ang kongregasyon na siya ang nagtago para sa iyo noong labanan ng buhay o kamatayan. Huwag kang mag-alala. Hindi sila maglalakas loob na gumawa ng anumang panlilinlang. Tutal, madali tayong makakahanap ng neutral na ikatlong partido para beripikahin ang bagay na ito. Matapos makinig kay Yuchen, sa wakas ay naunawaan ni Alvin kung bakit siya mabait na pinigilan ni Dunford ng araw na iyon at naging lubos na matyaga. Lumabas na maganda ang relasyon ni Dunford kay Yuchen. Sasunduan kita ngayon, sabi ni Yuchen. Sige, sagot ni Alvin. Pagkatapos ng mahigit 1 dosenang paghinga, dumating si Yuchen at dinala si Alvin upang salubungin ang 2 mula sa Lone Primordial Spirit Congregation. Habang naglalakbay, sinabi ni Yuchen, ang Lone Primordial Spirit Congregation ay nagpadala ng 2 tao rito sa pagkakataong ito. Isa na rito si Tianfeng, ang pangalawang pinuno ng Lone Primordial Spirit Congregation. Isa siyang intermediate Supreme God, at kahit sa kongregasyon, kilala siyang walang awa. Batay sa balitang natanggap ko, malamang na siya rin ang nagpadala ng mga tao sa mas mababang kaharian upang patayin ang mga kamag-anak mo.
Gayunpaman, walang konkretong ebidensya na magpapatunay na siya ang salarin. Mahirap makahanap ng ebidensya tungkol sa bagay na ito, kung tutuusin. Malamig na kumislap ang mga mata ni Alvin nang marinig ang mga salita ni Yuchen. Hindi mahalaga kung walang konkretong ebidensya. Gaya ng kasabihan, walang usok kung walang apoy. Naniniwala siyang si Tianfeng ang nasa likod ng mga pagpatay. Nagpatuloy si Yuchen sa pagsasabing, si Tianfeng ay kasama ang isa sa kanyang mga disipulo na isang simpleng kataas-taasang Diyos. Isa siyang bae, at ang kaluluwa ng artifact ng kanyang kilalang banal na kaluluwa ng artifact ay babae rin. Siya ang mag-uusisa sa kaluluwa ng iyong artifact mamaya. Kalmado si Yuchen mula simula hanggang katapusan. Tutal, alam niyang hindi pinapabore ni Dunford si Alvin dahil sa kanilang magandang relasyon. Sigurado rin siya na ang kilalang banal na artifact ni Alvin ay hindi magkakaroon ng aura ng ibang tao. Walang duda na ang kilalang banal na espada ng artifact ay pagmamay-ari ni Alvin. Gayunpaman, ilang araw na ang nakalipas, nagulat si Yuchen nang malaman niyang pinatay ni Alvin ang 5 disipulo mula sa Lone Primordial Spirit Congregation gamit ang isang kilalang banal na artifact na may kumpletong kaluluwa ng artifact. Gayunpaman, matapos itong pag-isipan, naisip niya na hindi na siya dapat magulat. Tutal, si Alvin ay lubhang mapalad at nakamit ang maraming mahimalang gawa kahit na hindi pa siya 1,000 taong gulang. Sa pinakamababa, sa kasaysayan ng paksayo ng Inner Palace, walang sino man ang nakamit ang kasing laki ng nagawa ni Alvin sa kanyang edad. Sabi ni Yuchen, sa anumang kaso, formalidad lamang ito. Hindi sila mangangahas na mandaye sa akademya. Sige, tango ni Alvin habang unti-unting nawawala ang hanggaring pumatay sa kanyang mga mata. Si Tianfeng, ang pangalawang pinuno ng Lone Primordial Spirit Congregation, ay isang intermediate supreme god. Sa kasalukuyan, walang kalaban-laban si Alvin sa kanya. Kung bibigyan ng pagkakataon, tiyak na papatayin niya si Alvin, at magagawa niya ito sa isang pitik lang ng kanyang daliri. Kasama nila ngayon si Master Yu ng Vice Academy, sabi ni Yuchen. Vice Academy Master Yu. Tumaas ang kilay ni Alvin, kaya isa siya sa 2 Vice Academy Masters mula sa Legacy Faction. 4,122. Tumanggaw si Yuchen. Tama. Huwag kang mag-alala. Kahit na masama ang tingin ko sa kanya, sa bagay na ito, hindi siya maglalakas loob na pahirapan ka maliban na lang kung handa siyang tiisin ang mga kahihinatnan. Bukod pa rito, pagkatapos kang kausapin ng matandang iyon, binalaan niya ang 2 pang Vice Academy Masters at ang mga miyembro ng Legacy Faction at sinabihan silang huwag ka nang mag-alala. Sa ngayon, sigurado akong wala silang lakas ng loob na gumawa ng hakbang laban sa iyo. Sa katunayan, maaari ka pa nilang protektahan kung malaman nilang may ibang taong nagtatarget sa iyo. Pagkatapos magsalita ni Yuchen, natawa sila ni Alvin sa kabalintunaan ng mga miyembro ng paksayo ng Legacy na kailangang protektahan si Alvin. Alam na alam ni Alvin na posible lamang ito dahil kay Yuchen. Kung wala si Yuchen, sino ang nakakaalam kung tutulungan siya ng Academy Master ng Myriad Laws Academy sa ganitong paraan? Dahil dito, labis siyang nagpapasalamat at may malaking utang na loob siya kay Yuchen. Di nagtagal pagkatapos, pinangunahan ni Yuchen si Alvin sa isang bulwagan sa Myriad Laws Academy kung saan tinanggap ng akademya ang mga panauhin. May mga taong nakatayo sa magkabilang gilid ng bulwagan. Isang matandang lalaki ang nangunguna sa bawat gilid, at isang tao. Isang babae at isang lalaking nasa katanghaliang gulang ay nakatayo sa likuran nila. Matapos akayin si Alvin papasok sa bulwagan, sinimulan ni Yuchen ang pagpapakilala. Sumenyas siya sa isang payat na matandang lalaki na may katamtamang pangangatawan at sinabing, "Junior brother, ito si Vice Academy Master Yu." Ang pangalan ng Vice Academy Master Yu ay Hiro Yu. Vice Academy Master Yu, bati ni Alvin. Pinilit ni Hiro na ngumiti habang sinasabi, "Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa iyo, Alvin." Ito ang unang pagkakataon na tinanggap ni Vice Academy Master Yang ang isang disipulo para sa kanyang master. Mayroon siyang napakatalinong mata kaya walang duda na ikaw ay napakahusay. Hindi naman kuripot si Hiro sa pagpuri, at napakabait niya kapag nagsasalita. Kung hindi lang alam ni Alvin, hindi niya mahulaan na may alitan sa pagitan ni Hiro at Yuchen. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa husay ni Hiro sa pag-arte. Sa panlabas, mahinhin niyang sinabi, "Mas pinupuri mo ako ng sobra, Vice Academy Master Yu."
Kasunod nito, ipinakilala ni Yuchen si Alvin sa nasa katanghaliang gulang na lalaking nakatayo sa likod ni Hiro. Siya ay disipulo ni Hiro. Matapos batiin ni Alvin ang lalaking nasa katanghaliang gulang, mainit na sumagot ang lalaking nasa katanghaliang gulang, Junior Brother Doan. Mas matanda ang lalaking nasa katanghaliang gulang kaysa kay Yuchen. Ang amo ni Yuchen at ang amo ng lalaking nasa katanghaliang gulang ay mula sa iisang henerasyon, ngunit dahil sa lakas at katayuan ni Yuchen, kinailangang tawagin ng lalaking nasa katanghaliang gulang si Yuchen bilang junior uncle. Sa pagkakataong ito, ngumiti si Hiro at tumingin sa 2 taong nakatayo sa kabilang panig at sinabing, "Sige, huwag nating kalimutan ang ating mga bisita." Sigurado akong sabik na si Vice Leader Lo at ang kanyang disipulo na magsimula na sa kanilang mga gawain. Wala lang yan, nakangiting sabi ng matandang lalaki na nakatayo sa kabilang panig, na nakasuot ng abuhing roba, ang tagal ko nang naghintay kaya ayos lang na maghintay pa ng kaunti. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya kay Yuchen bago nagpatuloy sa pagsasalita, "Vice Academy Master Yang, noong nagkita tayo dati, hindi ka pala isang Vice Academy Master. Hindi ko inaasahan na sa loob lamang ng ilang libong taon, hindi ka lang naging Vice Academy Master, kundi nakalusot ka rin at naging isang Intermediate Supreme God." Noon, nakilala ni Tianfeng si Yuchen noong si Yuchen ay isa lamang ordinaryong guro sa Myriad Laws Academy. Si Yuchen ay maituturing lamang na kanyang junior noong panahong iyon. Pagkatapos ng ilang libong taon, ang junior mula sa nakaraan ay kapantay na niya ngayon, na nagpapainggit sa kanya. Walang duda na si Yuchen ay isang walang kapantay na prodigy ng Myriad Laws Academy. "Swerte lang talaga ako," sabi ni Yuchen ng bahagyang nakangiti, "Pangalawang pinunulo, matagal na tayong hindi nagkita, pero ang ganda mo pa rin gaya ng dati." Bumantong hininga si Tianfeng, "Tumatanda na ako. Kayong mga kabataan ang magiging mga pinuno sa hinaharap." Kasunod nito, tumingin si Tianfeng kay Alvin, na nakatayo sa tabi ni Yuchen, at sinabi ng may bahagyang ngiti, "Vice Academy Master, ito siguro si Alvin, ang iyong nakababatang kapatid na tinanggap mo para sa iyong amo, hindi ba? Narinig ko na ang pangalan niya dati. Siya ang pinakamalakas sa mga wala pang 10,000 taong gulang sa 7 mansyon. Wala pa siyang 1,000 taong gulang, ngunit isa na siyang Intermediate Lord of Gods. Ang kanyang potensyal ay tunay na walang hanggan." Direktang sinabi ni Tianfeng na si Alvin ay wala pang ang 1,000 taong gulang. Medyo kalmado sina Alvin at Yuchen, ngunit nagbago ang ekspresyon ni Hiro, ng kanyang disipulo, at ng disipulo ni Tianfeng nang marinig nila ang revelasyon na ito, at agad silang napalingon kay Alvin ng may gulat. Tutal, inakala nilang halos 3,000 taong gulang na si Alvin. Paano sila hindi mabibigla nang marinig nilang wala pa pala siya sa 1,000 taong gulang? Tiningnan ni Yuchen si Tianfeng nang may kahulugan habang nakangiti, "Mukhang malaki ang pinaghirapan ni Vice Leader Lo para imbestigahan ang aking nakababatang kapatid. Hindi ko inaasahan na malalaman mo ang tungkol sa bagay na ito. Nalaman mo ba ito sa mas mababang kaharian?" Nagniningning ang mga mata ni Alvin na may balak na pumatay habang nagsasalita si Yuchen. Ang mga salita ni Tianfeng ay katumbas ng pag-amin na siya ang nagpadala ng mga tao sa mas mababang kaharian upang patayin ang mga kamag-anak niya. Tumawa si Tianfeng. "Ako ang nagpadala ng kinatawan sa Pure Yang Sect para imbitahan si Alvin na sumali sa aming kongregasyon. Noong panahong iyon, nagpadala ako ng mga tao sa mga mababang kaharian para malaman ang higit pa tungkol sa iyong natatanging nakababatang kapatid. Talagang nabigla ako sa mga resulta ng imbestigasyon. Kung hindi lang dahil sa katotohanang maaasahan ang mga ipinadala ko sa mga mababang kaharian, hindi ako maniniwala na ang isang tao mula sa isang makamundong kaharian ay makakamit ang napakaraming mahimalang gawa." Bumantong hininga ng madamdamin si Tianfeng bago nagpatuloy sa pagsasalita, "Natatakot akong hindi sapat ang salitang prodigy para ilarawan siya. Hindi naman kalabisan na tawagin ang isang taong tulad niya na isang napakalaking talento o anak ng langit." Hindi na hinintay ang sagot, humarap si Tianfeng kay Hiro at sinabing, "Vice Academy Master Yo, base sa reaksyon mo kanina. Hindi mo ba alam na si Alvin ay wala pang ang 1,000 taong gulang?" Isang komplikadong ekspresyon ang makikita sa mukha ni Hiro nang sabihin niya, "Sa katunayan, hindi ko alam ang tungkol dito hanggang ngayon." Ngumiti si Tianfeng at sinabing, "Naiisip ko ang nararamdaman mo ngayon, Vice Academy Master Yo.
Noong una kong nalaman ito, nagulat din ako. Sayang naman. Hindi nagtagal pagkatapos noon, nakatanggap ako ng balita na matagumpay siyang na-recruit ni Vice Academy Master Yang para sa kanyang master. Tumingin siya muli kay Yuchen at bumaantong hininga, kung alam ko lang ng mas maaga, sinabi ko sana sa kinatawan na ipinadala ko para mag-alok kay Alvin ng mas magandang kondisyon. Ito talaga ang magiging pinakamalaking pagsisisi ko sa buhay ko. Hindi ako magugulat kung bubuo ako ng Devil's Heart dahil sa bagay na ito. Naging seryoso ang ekspresyon ni Tianfeng nang magtanong siya, Vice Academy Master Yang, sa palagay ko ay hindi ka handa na makipaghiwalay sa iyong nakababatang kapatid. Tumaas ang kilay ni Yuchen. Anong ibig mong sabihin dyan, pangalawang pinunulo? Tumingin si Tianfeng kay Alvin bago niya sinabi, nais kong hilingin kay Vice Academy Master Yang na payagan si Alvin na sumali sa aming Lone Primordial Spirit Congregation. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya hahayaang magdusa. Handa ko rin siyang tanggapin bilang isang disipulo sa ngalan ng aking Panginoon at kilalanin siya bilang aking nakababatang kapatid. Ang pagtrato sa kanya ay magiging mas mabuti pa kaysa sa ating mga banal na anak. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni na Yuchen, Yiro, at ng disipulo ni Yiro nang marinig ang mga salita ni Tianfeng. Hindi sila mga hanggal. Paano nila hindi maintindihan ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Tianfeng? Parang isang paanyaya lamang ang mga salita ni Tianfeng, ngunit malamang na sa sandaling umalis si Alvin sa Myriad Laws Academy, papatayin niya si Alvin. Patuloy na sinabi ni Tianfeng, handa rin akong magbigay ng malaking halaga sa iyo, Vice Academy Master Yang, kung papayag ka sa aking kahilingan. Ipinapangako ko na ang kabayaran ay magiging sapat para sa iyong kasiyahan. Malinaw na umaasa si Tianfeng na suhulan si Yuchen kapalit ng buhay ni Alvin. Sa sandaling ito, nawala na ang magalang na ngiti sa mukha ni Yuchen. Kumislap ang kanyang mga mata sa hanggaring pumatay habang sinasabi niya, pangalawang pinunulo, sa hinaharap, mas makabubuti kung hindi mo gagawin ang ganitong uri ng biro. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Tumawa si Tianfeng nang marinig ang mga salita ni Yuchen. Sabi niya, Vice Academy Master, gaya ng sabi mo, biro lang yan. Pagkatapos, humarap siya para tanungin si Alvin. Alvin, hindi ba kita tinakot? Kalmadong sumagot si Alvin, pangalawang pinunulo, mukha ba akong natatakot? Biro lang naman yun, kung tutuusin. Sa kabila ng kanyang magalang na mga salita, mas determinado pa si Alvin na patayin si Tianfeng. Paano kung si Tianfeng ay isang intermediate supreme god? Maaaring hindi niya kayang patayin si Tianfeng ngayon, ngunit hindi iyon ang mangyayari sa hinaharap. Kung tutuusin, hindi niya kayang patayin ang isang intermediate supreme god, paano siya makakapunta sa Divine Offering Land at may iligtas si Kelly mula sa kamay ng dalawang pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo? Sa pagkakataong ito, sinabi ni Yuchen nang may bahid ng pagkainip, simulan na natin ang usapin. Sige. Tumanggaw si Tianfeng habang nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos, tinawag niya ang babaeng nakatayo sa likuran niya. Ordinaryo lang ang anyo ng babae, at mukhang napakagaspang at matigas ang ugali. Paghakbang niya, isang kristal na butil na kasinlaki ng baseball ang lumitaw sa harap niya. Kumikinang ng husto ang kristal na butil bago lumitaw ang isang matandang babae na nakasuot ng mapusyaw na asul na damit. Kasabay nito, sinabi ni Yuchen kay Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, siya ang disipulo ni Tianfeng. Sinasabing ayaw niyang maging mas maganda ang kanyang kaluluwa ng artifact kaysa sa kanya kaya nilikha niya ang hitsurang ito para sa kaluluwa ng artifact nang ipanganak ang kaluluwa ng artifact. Medyo nagulat si Alvin nang marinig niya na may isang taong nag-aalala na baka mas maganda ang itsura ng kanilang mga kaluluwa ng artifact kaysa sa kanila. Maya-maya, nagtanong si Alvin, dahil sa cultivation base ng disipulo ni Tianfeng, hindi mahirap para sa kanya na baguhin ng lubusan ang kanyang hitsura, tama ba? 4,123. Madaling baguhin ang hitsura ng isang tao, ngunit mahirap baguhin ang ugali, sabi ni Yuchen sa pamamagitan ng voice transmission. Naiisip mo ba kung ano ang magiging kalagayan niya kung maganda ang hitsura niya sa ganitong ugali? Naging ligaw ang imahinasyon ni Alvin nang marinig niya ang mga sinabi ni Yuchen, at siya ay kinilabutan sa naisip niya.
Patuloy na sinabi ni Yuchen, bukod pa rito, kapag ang iyong cultivation base ay umabot sa isang tiyak na antas, madaling makita ang mga anyo. Dahil din dito, kapag ang mga tao ay umabot sa isang tiyak na antas, hindi na nila inaabala pang baguhin ang kanilang mga anyo. Walang silbi ang pagbabago ng anyo ng isang tao kung makikita naman ito ng iba. Tumanggaw si Alvin. Alam din niya ito. Matapos maging hari ng mga Diyos, bukod sa pagharap sa isang kapigatian sa langit kada 1,000 taon, ang pananaw ng isang tao ay magiging mas matalas. Maraming bagay ang kanyang mauunawaan, at isa na rito ang tunay na anyo ng isang tao. Kung mas mataas ang cultivation base ng isang tao, mas mataas din ang pananaw nito. Kahit ang pinakamapanlikhang paraan ng pagbabalat kayo na nakapagpabago sa kayarian ng buto ng isang tao ay may kapintasan. Kahit na kaya ng isang tao na linlanggan ang sarili at ang iba, hindi pa rin niya kayang linlanggan ang kalangitan. Ang pagiging hari ng mga Diyos ay parang pagkuha ng pagsang-ayon ng makalangit na daw. Dahil dito, magkakaroon ng mas matalas na pandama ang isang tao. Halimbawa, pagkatapos maging hari ng mga Diyos, kahit hindi lubos na makita ni Alvin ang balat kayo ng ibang tao, nararamdaman pa rin niya na hindi totoo ang hitsura ng ibang tao. Gayunpaman, karamihan sa mga taong nakilala niya ay hindi nagbigay ng ganoong pakiramdam, ibig sabihin ay karamihan sa mga tao ay hindi nagbago ng kanilang mga anyo. Nagpatuloy si Yuchen sa pagsasabing, ang disipulo ni Tianfeng, si Shernan, ay napakamayabang at mapagmataas. Likas sa kanya ang paghamak na baguhin ang kanyang hitsura. Bukod dito, alam niya na kahit baguhin niya ang kanyang hitsura, hindi niya mababago ang kanyang ugali. Naunawaan ni Alvin ang mga salita ni Yuchen. Dahil mayabang at mapagmataas si Shernan, tiyak na hindi niya babaguhin ang kanyang hitsura dahil makikita ito. Sa oras na iyon, tiyak na pagtatawanan at kukutsain siya ng mga tao sa kanyang likuran. Sa oras na ito, nakita ni Yuchen na ang kaluluwa ng artifact ni Shernan ay tuluyang nagpakita kaya sinabi niya, kapatid na nakababata, dapat mo ring ipatawag ang kaluluwa ng iyong artifact. Gusto ni Yuchen na malutas ang bagay na ito sa lalong madaling panahon upang ang dalawa mula sa Lone Primordial Spirit Congregation ay makabalik sa kanilang pinanggalingan. Hindi nag-aksaya ng oras si Alvin. Sa isang iglap lang, isang espadang kumikinang na may makukulay na ilaw ang lumitaw sa harap niya. Kasunod nito, isang figure na nakasuot ng makukulay na roba ang lumitaw sa hangin. Ito ay walang iba kundi si Hana. Nanatiling malayo si Hana sa harap ng napakaraming tao. Isa lamang siyang marangal na reyna na tinatanaw ang kanyang mga nasa korte. Sa oras na ito, nakaramdam si Alvin ng matinding puot. Nakakagulat na hindi ito nakadirekta sa kanya kundi kay Hana. Ang puot ay nagmula kay Shernan at sa kaluluwa ng kanyang artifact. Kasabay nito, sinabi ni Tianfeng, ang pangalawang pinuno ng Lone Primordial Spirit Congregation, magsimula na tayo. Kumikinang ang mga mata ni Tianfeng pagkatapos niyang magsalita. Bagamat hindi niya hinawakan ang espada ni Alvin, malinaw na naramdaman ng kanyang banal na kamalayan na ang espada ni Alvin ay hindi simple. Sa tunayan, ang espada ni Alvin ay hindi mas mababa sa kanyang sariling kilalang banal na artifact. Inalagaan at nilinang niya ang kanyang kilalang banal na artifact gamit ang isang kumpletong kaluluwa ng artifact sa loob ng maraming taon bago ito umabot sa kasalukuyang antas nito. Nang maisip niya ang kahirapang kanyang kinaharap upang maiangat ang kanyang kaluluwa ng artifact sa ganoong antas at makita na si Alvin, isang simpleng intermediate na Panginoon ng mga Diyos, ay madaling nagmamay-ari ng isang kilalang banal na artifact, agad na nag-alab ang selos sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nagseselos siya sa isang binata na wala pa sa 1,000 taong gulang. Dahil sa isang kilalang banal na artifact, kapag siya ay naging isang Emperor of God sa hinaharap, hindi na niya kailangang sayangin ang oras sa pag-aalaga ng kanyang kilalang banal na artifact. Dahil ang isang kilalang banal na artifact ay maaaring makatulong sa isang tao sa heavenly tribulation, maraming Emperor of Gods ang gumugol ng mas maraming oras sa pag-aalaga ng kanilang kilalang banal na artifact na may kumpletong kaluluwa ng artifact kaysa sa paglilinang. Gayunpaman, gamit ang espadang ito, maaaring mag-concentrate si Alvin sa paglilinang.
Sa pag-iisip na ito, ang apoy ng selos sa puso ni Tianfeng ay lalong nag-alab. Noong siya ay isang batang intermediate Lord of Gods, hindi man lang niya naisip ang magmay-ari ng isang kilalang banal na artifact na may kumpletong kaluluwa ng artifact. Hindi dapat umiral ang isang taong katulad niya sa mundong ito, mas lalong lumakas ang pagnanais ni Tianfeng na patayin si Alvin sa sandaling ito. Kung wala siya sa bakuran ng Myriad Laws Academy at kung wala sina Yu Chen at Hero, napatay na sana niya si Alvin sa sandaling ito. Habang si Tianfeng ay nawawala sa kanyang iniisip, magalang na sinabi ni Shernan, "Guro, magsisimula na ako." Matapos magbigay ng mga tagubilin sa kaluluwa ng kanyang artifact, sinimulang imbestigahan ng matandang babae si Hana. Nang bumalik sa kanya ang banal na kamalayan ng matandang babae, nagtanong si Shernan ng may nagniningning na mga mata, ano ang resulta? Tumingin si Tianfeng sa matandang babae ng may pag-asa. Buong puso niyang inaasahan na sasabihin ng matandang babae na mayroong ibang aura sa kaluluwa ng artifact ni Alvin. Gayunpaman, alam niyang napakaliit ng posibilidad. Kung hindi, sina Yu Chen at Alvin ay hindi magiging ganoon katiwala. Ang kaluluwa ng kanyang artifact ay mayroon lamang kanyang aura. Walang bakas ng aura ng ibang tao. Ang kilalang banal na artifact ay walang dot ang kanya, sabi ng matandang babae. Hindi naman sa ayaw ng matandang babae na ibintang si Alvin para tulungan si Shernan at ang Lone Primordial Spirit Congregation. Gayunpaman, nilinaw ni Tianfeng na kailangan nilang maging tapat. Pagkatapos magsalita ng matandang babae, ngumiti si Yu Chen kay Tianfeng at sinabing, ngayong lumabas na ang resulta, napatunayan na hindi nagkamali ang ating Myriad Academy Law sa Lone Primordial Spirit Congregation, tama ba? Ngumiti rin si Tianfeng. Vice Academy Master Yang, formalidad lang ang ginagawa ko para sa kapakanan ng kongregasyon. Sa personal, hindi ko pinagdududahan ang kawalang kinikilingan ng Myriad Laws Academy. Dahil tapos na ang usapin, aalis na kami ng aking disipulo. Pagkatapos magpaalam kay Yu Chen, nagpaalam si Tianfeng kay Hero, na nakatayo sa tabi ni Yu Chen. Nang dumating si Tianfeng, umaasa pa rin siya na magkakaroon ng aura ng ibang tao sa kaluluwa ng artifact ni Alvin para magamit niya itong dahilan para patayin si Alvin. Gayunpaman, nang makita niya sina Yu Chen at Alvin kanina, alam niyang mabibigo siya. Sa huli, ang resulta ay gaya ng inaasahan niya. Pagkatapos umalis sa Myriad Laws Academy, sina Tianfeng at Shernan ay bumalik sa Lone Primordial Spirit Congregation. Habang naglalakbay, nagtanong si Shernan, "Guro, sinasadya mo bang banggitin na si Alvin ay wala pang ang 1,000 taong gulang sa harap ni Master Yu ng Vice Academy at ng kanyang disipulo o isa lamang itong pagkakamali?" Katulad ni Hero at ng kanyang disipulo, nalaman lamang ni Shernan kanina na si Alvin ay wala pa palang 1,000 taong gulang. Walang nabanggit ang kanyang Panginoon tungkol dito bago ito kaya nagsimula siyang maghinala na sinasadya ito ng kanyang Panginoon. Siyempre, sinasadya lang. Ang naninangkit na mga mata ni Tianfeng ay nagniningning sa hanggaring pumatay habang sinasabi niya, si Hero ay isa sa mga Vice Academy Masters mula sa pangkat ng Legacy. Si Billy, ang Academy Master ng Myriad Laws Academy, ay malinaw na pinapaboren si Yu Chen bilang kanyang kahalili. Kaya naman, si Yu Chen ay isang hindi magandang tingnan para kay Hero at sa isa pang Vice Academy Master. Hindi lamang mas may talento at mas mahusay ang kakayahan ni Yu Chen sa pag-unawa, kundi mas bata pa rin siya kaysa sa panahon. Marahil, ang tanging disbentaha ay walang natatanging mga nakababata si Yu Chen, hindi tulad ni Hero at ng iba pa na maraming disipulo at inapo sa Myriad Laws Academy. Gayunpaman, nawala ang disbentaha na ito nang lumitaw si Alvin. Sinira ni Alvin ang balanse. Kung mas namumukod tangi si Alvin, mas magiging hindi ka nais-nais ito para sa pangkat ng Legacy. Dahil dito, sa palagay mo ba ay magiging madali ang buhay ni Alvin sa akademya? Ngumiti ng mapangasar si Tianfeng pagkatapos niyang magsalita. Nagliwanag ang mga mata ni Shernan. "Guro, sinasabi mo bang aalisin ng pangkat ng Legacy si Alvin?" May katuturan naman. Wala silang magagawa kay Yu Chen, pero hindi mahirap para sa kanila na harapin si Alvin. Para mapigilan si Yu Chen na pumalit sa Academy Master, gagawin nila ang lahat para patayin si Alvin.
Hindi imposible para sa kanila na isakripisyo ang isa sa kanilang mga Emperor of Gods para patayin si Alvin. Lalong lumawak ang ngiti ni Tianfeng habang nakikinig sa mga salita ni Shernan. Sa Myriad Laws Academy. Pagkatapos umalis ni Tianfeng at ng kanyang disipulo, nagpaalam sina Yu Chen at Alvin kina Hiro at sa kanyang disipulo at saka umalis. Habang pabalik, nakangiting sinabi ni Alvin, sinadya ni Vice Leader Lu na ibunyag kay Vice Academy Master Yu na wala pa ako sa edad na 1,000. Umaasa ba siyang gagamitin ang kamay ni Vice Academy Master Yu para patayin ako? Ngumiti si Yu Chen. Hindi ba halata naman? Nako, malamang hindi niya inaasahan na kikilos ang Academy Master at babalaan ang mga taga-Legacy faction na protektahan ka. Balik na sa bulwagan ng Myriad Laws Academy. Hindi agad umalis si Hiro at ang kanyang disipulo pagkaalis ni na Alvin at Yu Chen. Nagtanong ang disipulo ni Hiro nang may bahid ng hindi makapaniwala, Guro, wala pa bang 1,000 taong gulang si Alvin? Kumislap ang mga mata ni Hiro habang sinasabi niya, dapat totoo iyon. Sinadya ni Tianfeng na ibunyag iyon dahil umaasa siyang gamitin ang kamay ko o ang kamay ng paksayon para patayin si Alvin. Kung dati pa man, gagawin pa rin namin ito kahit alam naming ginagamit niya kami. Sayang, nagsalita na ang Academy Master. Dahil dyan, garantisado na ang kaligtasan ni Alvin sa akademya. Sa katunayan, kung susubukan ni Tianfeng na atakihin si Alvin sa akademya, kailangan naming protektahan si Alvin, lalo na ang pagpatay sa kanya. 4,124. Ikatlong senior brother, nagdududang tanong ni Alvin, bakit ipinapadala ng Lone Primordial Spirit Congregation at ng iba pang mabibigat na puwersang may pinakamataas na ranggo ang kanilang mga disipulo at miyembro ng angkan sa Myriad Laws Academy. Bago pa man siya pumasok sa Myriad Laws Academy, alam na ni Alvin na may ilang heavyweight at ordinaryong supreme rank forces na nagpapatala sa kanilang nakababatang henerasyon sa Myriad Laws Academy. Bukod doon, bagamat wala pang kilalang mga estudyante mula sa Prime Supreme Rank Forces, may ilang bihirang mga nauna nang nangyari noon. Bukod dito, sino ang nakakaalam kung mayroon nga bang mga estudyante mula sa Prime Supreme Rank Forces ngayon na nagtatago ng kanilang pagkakakilanlan at pinagmulan para sumali sa akademya. Noong nakaraan, inakala niya na ang mga nagpatala sa akademya ay sumali lamang sa akademya dahil hindi maganda ang trato sa kanila sa kani-kanilang mga sekta. Gayunpaman, pagkatapos sumali sa Myriad Laws Academy, napagtanto niya na mali siya. Wala sa mga estudyante mula sa parehong heavyweight at ordinaryong supreme rank forces ang pangkaraniwan. Sa katunayan, lahat sila ay mga natatanging prodigy sa kani-kanilang mga puwersa at may potensyal na maging supreme god sa hinaharap. Halimbawa, ang 5 disipulo mula sa Lone Primordial Spirit Congregation na pinatay ni Alvin ay pawang pambihira. Bilang banal na anak ng Lone Primordial Spirit Congregation, si Shenyo ay isa sa mga nangungunang disipulo sa kongregasyon. Kung tungkol naman kay Lorien at sa iba pang 3 tao, bagamat bahagyang mas mahina sila kaysa kay Shenyo, sila ay mga natatanging prodigy pa rin sa kanilang sariling mga karapatan. Kung 2 sa kanila ang magsasanib puwersa, sapat na para sa kanila na labanan si Shenyo ng daan-daang rounds bago matalo. Kung 3 sa kanila ang magsasanib puwersa, tiyak na makakalaban nila si Shenyo ng kahit papaano ay tabla, at magkakaroon pa sila ng pagkakataong manalo. Kung magsasanib puwersa silang 4, walang duda na matatalo at posibleng mapatay pa nila si Shenyo. Bukod sa 5 iyon mula sa Lone Primordial Spirit Congregation na aking pinatay, narinig ko na ang iba pang 3 disipulo ng kongregasyon sa akademya ay hindi simple. Ang isa sa kanila ay pangalawa lamang sa mga banal na anak ng kongregasyon. Narinig ko rin na ang 3 iyon ay mula sa ibang paksayon kay Shenyo kaya hindi sila sumama sa kanya para targetin ako, patuloy na sinabi ni Alvin, ibinunyag ang kanyang narinig kay Yu Chen, sa kabuuan, tila ang mga estudyante sa akademya ay hindi karaniwang mga Joe. Sila ang pinakamahuhusay sa mga nakababatang henerasyon sa kani-kanilang puwersa. Kahit ang pinakakaraniwang mga estudyante rito mula sa ordinaryong mga puwersang may pinakamataas na ranggo ay ang pinakamahuhusay sa kani-kanilang puwersa. Pagkatapos magsalita ni Alvin, ngumiti si Yu Chen at sinabing, kakapasok mo lang sa akademya hindi pa katagalan. Hindi ko inaasahan na napansin mo na pala ito.
Nang unang sumali si Yu Chen sa Myriad Laws Academy, medyo natagalan bago niya ito napansin. Kaya naman, medyo nagulat siya na napansin ito agad ni Alvin. Gayunpaman, alam din niya na ang alitan ni Alvin sa mga estudyante mula sa Lone Primordial Spirit Congregation ay isang malaking salik sa kanyang maagang pagtuklas. Tumango si Yu Chen at sinabing, "Tama ka." Ang mga estudyante sa akademya mula sa mga heavyweight supreme rank forces ang pinakamahuhusay sa kani-kanilang puwersa. Kahit hindi sila ang pinakanamumukod-tangi, tiyak na mas magaling sila kaysa sa karaniwang disipulo. Napansin ko rin ito nang una ko itong mapansin. Kalaunan, nalaman ko mula sa second senior brother na ang akademya ay may isang bagay na gusto ng mga heavyweight supreme rank forces. Noong nakaraan, ang nagtatag ng ating Myriad Laws Academy ay nangako sa mga heavyweight supreme rank forces na iyon. Mahabang kwento ito. Bakit hindi kayo pumunta at mag-usap sa bahay ko? Sa halip na pabalikin si Alvin, inakay ni Yu Chen si Alvin sa kanyang patio. Isang malaking mansyon ang nakatayo sa patio na may malawak na espasyo sa labas. Pagpasok nila, may ilang mga attendant na naglilinis ng lugar. Pinaalis ni Yu Chen ang mga attendant, at nang siya at si Alvin na lang ang natitira, sinabi niya, may nakuha ang akademya noon, at hindi lamang ang mabibigat na puwersang may pinakamataas na ranggo ang nag-ambag dito, kundi pati na rin ang aming paksayon sa Inner Palace. Noong panahong iyon din nakuha ng aming paksayon sa Inner Palace ang Supreme Powerhouse Relic. Dahil natagpuan ng nagtatag ng aming paksayon ang Supreme Powerhouse Relic ng mag-isa at nakuha ito ng walang tulong, kahit na naiinggit ang iba, wala silang magagawa tungkol dito. Bukod dito, ang aming paksayon ay hindi kailanman nakatanggap ng espesyal na pagtrato o mapagkukunan mula sa akademya, at ang aming mga miyembro ay tinatrato tulad ng mga ordinaryong estudyante o guro. Dahil dito, walang sino man ang maaaring tumutol sa amin na itago ang Supreme Powerhouse Relic sa aming sarili. Gayunpaman, noong nakaraan, may ilang mga kaso kung saan ang ilang mga tagalabas ay nabigyan ng access sa Supreme Powerhouse Relic pagkatapos magbayad ng isang tiyak na halaga. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Yu Chen sa pagsasalita, balik tayo sa usapan. Ang nakuha ng akademya noon ay hindi maituturing na isang Supreme Powerhouse Relic. Gayunpaman, ito ay isang malayang kaharian na nilikha hindi lamang ng isa, kundi ng ilang mga Supreme Powerhouse. Ang malayang kaharian na iyon ay nagsisilbing lugar ng pagsasanay at naglalaman ng maraming hindi naasahang engkwentro na iniwan ng mga Supreme Powerhouse. Bukod dito, ang malayang kaharian ay patuloy na nagbabago. Patuloy na nagbabago. Naguluhan si Alvin. Tumango si Yu Chen. Tama. Bago buksan ng ating akademya ang lugar na iyon, magbabago ang malayang kaharian. Halimbawa, ang mga tanawin at paraan upang makaharap ang mga hindi inaasahang engkwentro ay magbabago sa bawat oras na magbubukas ang malayang kaharian. Bukod pa rito, bilang karagdagan sa mga umiiral na hindi inaasahang engkwentro, magkakaroon din ng mga bagong hindi inaasahang engkwentro. Sa madaling salita, maaari mong ituring ang lugar na iyon bilang isang lugar kung saan makikinabang ang mga mula sa 12 mabibigat na puwersa ng Supreme Rank. Natanto niya si Alvin, at nagliwanag ang kanyang mga mata. Kung gayon, nangangahulugan ito na ang lugar na iyon ay katulad ng Realm Battlefield. Tama, sagot ni Yu Chen sabay tango at ngiti. Naisip niya na matalino nga si Alvin, dahil mabilis niyang nahuhuli ang mga ito. Nagpatuloy siya sa pagsasabing, tulad ng Realm Battlefield, ang lugar na iyon ay puno ng mga hindi inaasahang engkwentro na sadyang iniwan ng mga Supreme Powerhouse. Gayunpaman, hindi tulad ng Realm Battlefield kung saan lahat ng nasa Realms of Gods ay maaaring pumasok, maaari lamang makapasok sa lugar na iyon pagkatapos mabigyan ng access ng akademya. Mayroon din itong sariling mga paghihigpit. Halimbawa, ang lugar na iyon ay isang training ground para sa mga nakababatang henerasyon. Dahil dito, tanging ang mga wala pang 10,000 taong gulang lamang ang maaaring makapasok sa lugar na iyon. May limitasyon sa bilang ng mga taong maaaring makapasok sa lugar na iyon ng sabay-sabay. Ang limitasyon ay 100 katao. Sa 100 pwesto na maaaring makapasok sa lugar na iyon, ang akademya ay mayroong 20 pwesto.
Ang natitirang 80 pwesto ay ipinamamahagi sa mga heavyweight supreme rank forces. Ang lugar na iyon ay tinatawag na Trial of Gods. Sinasabing pagkatapos itong malikha, ang mga kataas-taasang makapangyarihang grupo ay nagtulak sa lahat ng matataas na puwersa sa iba't ibang realms of gods na lumaban para dito. Noong panahong iyon, matagumpay na naaga ng ating Myriad Laws Academy ang 100,000 taong pagmamayari ng Trial of Gods. Walang duda na ang iba pang mabibigat na puwersang may pinakamataas na ranggo ay nakatulong sa tagumpay. Dahil dito, bibigyan sila ng pagkakataong makapasok sa trial ground sa tuwing magbubukas ito. Gayunpaman, dahil matagal nang nakuha ang pagkakataong ito, sa paglipas ng panahon, may ilang kondisyon na ipinataw. Dahil dito, maraming puwersa ang nagpapadala ng kanilang nakababatang henerasyon sa Myriad Laws Academy upang maging mga estudyante. Pagkatapos maging mga estudyante, kailangan nilang makaipon ng sapat na puntos bago sila maging kwalipikado na makapasok sa Trial of Gods. Sa 8 estudyante mula sa Lone Primordial Spirit Congregation, 4 lamang sa kanila ang may sapat na puntos upang makapasok sa Trial of Gods. Gayunpaman, sa 4, 3 ang napatay mo. Ngumiti si Yuchen bago nagpatuloy sa pagsasalita, kapag muling nagbukas ang Trial of Gods, natatakot ako na hindi na masyadong maraming tao mula sa kongregasyon ang papasok. Malapit na itong magbubukas, at hindi magiging madali para sa kanila na makakuha ng napakaraming puntos sa maikling panahon. Dahil din dito kaya tiyak na hindi ka pababayaan ng kongregasyon matapos mong patayin si Shenyo at ang iba pa. Maaari sana silang magpadala ng isang simpleng kataas-taasang Diyos sa akademya upang lutisin ang bagay na ito, ngunit ipinadala nila ang kanilang pangalawang pinuno. Batay dito, makikita mo na binibigyan nila ng malaking kahalagahan ang bagay na ito. Maraming natutunan si Alvin matapos makinig kay Yuchen. Higit siyang nagulat sa Trial of Gods. Bago niya napakinggan si Yuchen, hindi niya alam na may ganitong lugar pala. Ito ay isang lugar na nilikha ng ilang kataas-taasang makapangyarihang nilalang na patuloy na binabago at naglalaman ng maraming hindi inaasahang engkwentro. Tulad ng inaasahan sa mga nangungunang puwersa sa Realms of Gods, kahit ang mga pinakamakapangyarihang tao ay nagkusa na tulungan silang linangin ang kanilang nakababatang henerasyon, bumantong hininga si Alvin sa loob-loob. Hindi posible ang ganitong bagay sa Pure Yang sect. Tanging ang mga prime at heavyweight supreme rank forces lamang ang mabibigyan ng ganitong pagkakataon. Totoo ito lalo na para sa mga prime supreme rank forces na may suporta mula sa isang supreme powerhouse. Natural lamang na ang mga puwersang ito ay humingi ng benepisyo para sa kanilang nakababatang henerasyon mula sa kani-kanilang supreme powerhouse. Maya-maya, nagtanong si Alvin ng may pagtataka, ikatlong senior brother, nakapasok ka na ba sa Trial of Gods? Tumango si Yuchen. Siyempre naman. Hindi lang ako. Ang panganay na senior sister at pangalawang senior brother ay nakapasok din sa Trial of Gods. Kapag nagbukas ang Trial of Gods, kayo ng 4th junior sister ay makakapasok din. Ang paksayo ng Inner Palace ay binibigyan ng pagkakataong makapasok kada 10,000 taon. Kung hindi ginamit ang mga pagkakataon, maaari itong idagdag ng 1 beses. Nangangahulugan ito na kung hindi ginamit ng 2 beses ang mga pagkakataon, magkakaroon lamang ng 2, hindi 3 pagkakataon, na makapasok sa Trial of Gods kapag nagbukas itong muli. 4,125. Sa nakalipas na 10,000 taon, walang sinuman sa pangkat ng Inner Palace ang nakamit ang mga kinakailangan upang makapasok sa Trial of Gods. Dahil dito, mayroon tayong karagdagang lugar. Sa pagkakataong ito, ang ating pangkat ay maaaring magpadala ng 2 tao sa Trial of Gods, sabi ni Yuchen kay Alvin. Isang lugar lang ang ibinibigay sa atin para makapasok sa Trial of Gods kada 10,000 taon. Bahagyang kumunat ang noo ni Alvin habang nagtatanong, sapat na ba iyon? Itinuturing tayong mapalad na mabigyan ng isang lugar, nakangiting sabi ni Yuchen, noong panahon ng laban para sa Trial of Gods, natuklasan ng nagtatag ng ating paksayon ang Supreme Powerhouse Relic at nakuha ito. Ayon sa mga salitang iniwan ng Supreme Powerhouse, ang Supreme Powerhouse Relic ay pagmamayari ng taong nakatuklas nito.
Ito rin ang isa pang dahilan kung bakit walang nang-ahas na agawin ang Supreme Powerhouse Relic mula sa ating paksayon sa Inner Palace. Hindi ito makukuha ng paksayon ng legacy, ngunit tiyak na hindi sila uupo at walang gagawin kung susubukan itong agawin ng mga tagalabas mula sa atin. Ano man ang alitan sa pagitan ng dalawang paksayon, sa huli, kabilang pa rin sila sa akademya. Sa wakas ay nalaman na ni Alvin ang pinagmulan ng Supreme Powerhouse Relic ng pangkat ng Inner Palace at kung bakit ito ay pagmamay-ari lamang ng pangkat ng Inner Palace. Dati, ang alam lang niya ay natuklasan at nakuha ito ng nagtatag ng pangkat, ngunit hindi niya alam ang mga detalye. Nakangiting sabi ni Yuchen, tulad ng sinabi ko kanina, itinuturing tayong mapalad na mabigyan ng isang pwesto, kung isa sa alang-alang na nakuha ng ating paksayon ang Supreme Powerhouse Relic. Bukod pa rito, dahil sa kaunting bilang ng mga miyembro sa ating paksayon, ang isang pwesto ay karaniwang sapat na. Kahit na hindi ito sapat, maaari tayong makipagkompetensya para sa isang pwesto tulad ng ginagawa ng mga ordinaryong estudyante. Sinabi ko kanina na ang akademya ay may 20th pwesto para makapasok sa Trial of Grounds. Ang ating paksayon sa Inner Palace ay may isang pwesto, at ang paksayon sa Legacy ay may 10 pwesto. Nangangahulugan ito na may 10 pwesto pa na maaaring makuha sa akademya. Ang kondisyon ay hindi maaaring ang isa ay mula sa isang heavyweight supreme rank force. Gayunpaman, noon, may isang bihirang kaso kung saan ang isang miyembro ng isang prime supreme rank force ay sinamantala ang butas at nagpalista sa ating akademya upang makapasok sa Trial of Gods. Hindi madalas mangyari dahil ang mga prime supreme rank forces ay hindi kulang sa mga lugar tulad ng Trial of Gods. Mayroon silang mga buhay na supreme powerhouse na sumusuporta sa kanila, kung tutuusin. Bukod dito, ipinagmamalaki nila ang kanilang mga buto kaya kadalasan ay kinamumuhian nilang gawin ang mga ganitong bagay. Matapos marinig ang mga salitang ito, hindi maiwasan ni Alvin na isipin ang kanyang asawang si Kelly. Dahil ang mga pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo ay hindi kulang sa mga ganitong lugar, bakit pumunta si Kelly sa Realm Battlefield? Tutal, ang mga hindi inaasahang engkwentro sa Realm Battlefield at sa Trial of Gods ay medyo magkapareho. Maya-maya, muling tumingin si Alvin kay Yuchen para humingi ng kasagutan. Matapos marinig ang tanong ni Alvin, umiling si Yuchen at ngumiti, "Junior brother, tanging ang karaniwang tao lang ang magtatanong ng ganyan. May napansin kang napakahalatang bagay. Kung ikukumpara sa Trial of Gods, ang Realm Battlefield ay may dalang mga panganib at kawalan ng katiyakan. Bukod dito, hindi tulad ng Trial of Grounds, makakakuha ka ng first-hand combat experience sa Realm Battlefield. Bukod dito, mas maraming hindi inaasahang engkwentro sa Realm Battlefield at ang ilang hindi inaasahang engkwentro sa Realm Battlefield ay mas maganda pa kaysa sa mga lugar tulad ng Trial of Gods. Ang Trial of Gods ay nilikha ng ilang Supreme Powerhouses, ngunit hindi bababa sa mahigit 100 Supreme Powerhouses ang nag-iwan ng mga hindi inaasahang engkwentro sa Realm Battlefield. Maihahalin tulad mo ang mga lugar tulad ng Realm Battlefield at Trial of Gods sa isang malaking chessboard para sa mga Supreme Powerhouses, at ang mga Supreme Powerhouses ay karaniwang mas gusto ang malalaking chessboards tulad ng Realm Battlefield, na mas kapana-panabik. Matapos makinig kay Yuchen, hindi maiwasan ni Alvin na makaramdam ng pagkabalisa para kay Kelly. Kaya ba pumasok siya sa larangan ng digmaan sa Realm para sa kadahilanang ito? Matapos huminga ng malalim para kumalma, muling nagtanong si Alvin, "Ikatlong senior brother, gamit ang kasalukuyan kong lakas, dapat ay kaya kong protektahan ang aking sarili hanggang sa isang tiyak na antas kung papasok ako sa Realm Battlefield, tama ba?" Kumunat ang noo ni Yuchen nang marinig ang mga salita ni Alvin. "Junior brother, mas mabuting baliwalain mo muna ang kaisipang ito. Napakaraming Lord of Gods at Emperor of Gods sa Realm Battlefield. Bagamat ang lakas mo ay maihahambing sa isang ordinaryong simpleng Emperor of Gods ngayon, hindi na ito dapat banggitin sa Realm Battlefield. Lalo na ang mga pambihirang Emperor of Gods, mayroon pang ang Supreme God sa Realm Battlefield. Walang gaanong restriction doon kaya karaniwan para sa mga Supreme Gods na patayin ang mga Emperor of Gods doon.
Sa katunayan, mayroong malinaw na tuntunin sa pangkat ng legacy ng Myriad Laws Academy, sa mga puwersang may pinakamataas na ranggo, at sa mga puwersang may pinakamataas na ranggo. Para sa kaligtasan ng kanilang mga miyembro, tanging ang mga Advanced Emperors of Gods na nagtataglay ng mga kilalang divine artifact na may kumpletong kaluluwa ng artifact ang maaaring makapasok sa Realm Battlefield, sabi ni Yu Chen. Seryoso siyang nagsalita, nag-aalala na baka hindi isa puso ni Alvin ang kanyang mga salita. Matapos makinig kay Yu Chen, muling napagtanto ni Alvin kung gaano siya kaswerte na nakaligtas sa Realm Battlefield noon. Si Ebe Yuan, ang Panginoon ng mga Diyos na tumulong kay Alvin sa larangan ng digmaan sa kaharian, ay mapalad din na nakalabas ng buhay mula sa larangan ng digmaan sa kaharian. Bukod dito, nanatiling malapit si Ebe Yuan sa ligtas na sona at hindi naglakas loob na pumunta sa gitna ng kaharian ng digmaan. Sa puso ng larangan ng labanan sa kaharian, hindi mabilang na mga Panginoon ng mga Diyos at mga Emperador ng mga Diyos ang namamatay araw-araw. Paminsan-minsan, kahit ang mga kataas-taasang Diyos ay namamatay. Kung ang labanan ay matindi, maaaring mamatay ang ilang kataas-taasang Diyos sa isang araw. Sa Realms of Gods, hindi lahat ng Supreme Gods ay kabilang sa isang Supreme Rank Force. Marami rin ang mga Sectless Cultivator. Ang ilan sa kanila ay dating kabilang sa isang Supreme Rank Force ngunit umalis upang pagbutihin ang kanilang sarili dahil sa banta ng kanilang nalalapit na Heavenly Tribulation. Hindi na kailangang sabihin, ang Realm Battlefield ay isang magandang pagkakataon para sa kanila upang mapabuti ang kanilang lakas. Ang Realm Battlefield, hindi tulad ng Trial of Gods, ay walang limitasyon sa edad. Kahit sino ay maaaring makapasok sa Realm of Battlefield. Kapatid na lalaki, muling sabi ni Yu Chen, ang paghahanap ng mga hindi inaasahang engkwentro sa Realm Battlefield ay parang paghahanap ng karayom sa dayami. Kung ikukumpara, mas malaki ang posibilidad na makahanap ka ng hindi inaasahang engkwentro sa Trial of Gods. Walang pagbubukod, ang pangalawang senior sister, pangalawang senior brother, at ako ay nakatagpo ng mga hindi inaasahang engkwentro sa Trial of Gods. Sa kasalukuyan mong lakas, ang pagpasok sa Trial of Gods ay walang dod ang mas mabuti para sa iyo kaysa sa pagpasok sa Realm Battlefield. Bukod dito, ang Trial of Gods ay malapit ng mabuksan. Pampatibay loob na sabi ni Alvin, ikatlong senior brother, huwag kang mag-alala. Hindi ako papasok sa Realm Battlefield anumang oras sa malapit na hinaharap. Pagkatapos noon, tinanong ni Alvin si Yu Chen tungkol sa araw ng pagbubukas ng Trial of Gods. Nakahinga siya ng maluwag nang malaman niyang magbubukas ito sa loob ng 100 taon. Maaari siyang maghintay ng isa pang 100 taon, ngunit hindi niya magagawa iyon kahit ilang daan o 1,000 taon pa. Mahirap para sa akin na makalusot at maging isang Emperor of God sa loob ng 100 taon, pero sigurado akong magagawa kung maging isang Advanced Lord of Gods bago pumasok sa Trial of Gods. Dapat akong magpatuloy sa paglilinang upang mapalapit sa paglusot at pagiging isang Emperor of Gods. Dahil dyan, marahil, may pagkakataon akong makalusot sa Trial of Gods, naisip ni Alvin sa sarili habang ang kanyang mga mata ay nagniningning ng maliwanag. Seryoso ang ekspresyon ni Yu Chen habang sinasabi niya, Junior brother, dahil lang sa pinatay mo ang 5 estudyanteng iyon mula sa Lone Primordial Spirit Congregation, huwag kang maging kampante at isipin na ang mga pumapasok sa Trial of Gods ay hindi banta sa iyo. Ganito ko na lang sasabihin. Hindi si Shenyo ang pinakamalakas na tao sa nakababatang henerasyon sa Lone Primordial Spirit Congregation. Kahit na hindi mo siya pinatay, sa susunod na ilang dekada, magpapadala ang kongregasyon ng 2 pang banal na anak sa akademya. Higit sa lahat, kung walang aksidente, ang 2 banal na anak na iyon ay malamang na magiging mga Intermediate Emperor of Gods kapag pumasok sila sa Trial of Gods. Tutal, ang mabibigat na puwersang may pinakamataas na ranggo ay magpapadala ng mga natatanging prodigy sa akademya, ngunit hindi sigurado kung magpapadala sila ng kanilang mga pinakanatatanging prodigy mula sa kani-kanilang puwersa. Nanginig si Alvin sa loob-loob niya nang marinig ang mga sinabi ni Yu Chen. Mga Intermediate Emperor of Gods na wala pang 10,000 taong gulang. Ibig sabihin, sila ay mga panimulang Emperor of Gods na ngayon.
Kahit na ang isang tulad niyang prodigy ay sumali lamang sa ating akademya ilang dekada bago magbukas ang Trial of Gods, madali siyang makakaipon ng sapat na puntos para makapasok sa Trial of Gods. Tutal, ang mga gawain na may ranggong emperador ay nagbibigay ng mas maraming puntos kumpara sa mga gawain na may ranggong Panginoon. Sa Myriad Laws Academy, ang mga puntos ay nakukuha sa pamamagitan ng pagkumpleto ng iba't ibang gawain na inisyo ng akademya, mga guro, o maging ng mga estudyante. Kaya hindi namin kailangang mag-ipon ng puntos ang 4th Senior Sister para makapasok sa Trial of Gods. Tanong muli ni Alvin. Syempre hindi. Nakangiting sabi ni Yuchen, tulad ng sinabi ko kanina, ang ating pangkat sa Inner Palace ay binibigyan ng pwesto kada 10,000 taon. Nagkataon lang na mayroon tayong karagdagang pwesto kaya mayroon tayong 2 pwesto sa pagkakataong ito. Bukod dito, kahit ano paman, ang pangkat sa Inner Palace, tulad ng pangkat sa Legacy, ay isang pangkat ng Myriad Laws Academy. Magiging masyadong hindi patas kung hindi man lang tayo bibigyan ng pwesto. Pagkatapos, parang may naalala lang siya, tumingin si Yuchen kay Alvin at sinabing, bagamat ang iyong ika-4 na senior sister ay isang advanced Emperor of Gods, hindi mo dapat isipin na matutulungan kanya sa Trial of Gods. Ang Trial of Gods ay isang kakaibang lugar. May lilipat kayo sa iba't ibang lugar kapag pumasok kayo sa Trial of Gods. Bukod pa rito, maaaring hindi ninyo magkakilala kahit na magkita pa kayo. Baka hindi man lang tayo magkakilala. Nagtataka si Alvin. Tama, tango ni Yuchen. Hindi lang ang hitsura mo ang magbabago roon, kundi pati na rin ang aura mo. Wala kang matutuklasan kahit gamitin mo pa ang iyong banal na kamalayan para siyasatin ang kabilang panig. Gayunpaman, hindi na kailangang sabihin pa, hindi magbabago ang iyong mga armas. Dahil dito, maraming tao ang nagpapakilala sa isa't isa sa pamamagitan ng kanilang mga kilalang banal na artifact. Lalong naintriga si Alvin matapos makinig sa mga salita ni Yuchen. Anong klaseng lugar ang kayang magpabago sa hitsura at aura ng isang tao? Hindi napigilan ni Alvin ang mapabuntong hininga nang maisip niya kung gaano kamapaglaro at kaarbitraryo ang mga makapangyarihang tao sa pag-iisip ng ganoong bagay. 4,126. Kasabay nito, naantig ang puso ni Alvin nang maalala niya na ang kanyang ika-4 na senior sister ay isa ng advanced Emperor of Gods kahit na wala pang 10,000 taong gulang. Kung ikukumpara sa 2 banal na anak na mga simpleng Emperor of Gods, mas lalo pa siyang may talento. Bumantong hininga si Alvin nang maalala niya ang kanyang ika-4 na nakababatang kapatid na babae na may mahirap na nakaraan. Marahil, ang kanyang mga nagawa ngayon ay dahil sa kanyang nakaraan at dedikasyon. Ang ikatlong nakatatandang kapatid ni Alvin, si Yuchen, ay kasing talentado rin. Naging isang advanced Emperor of Gods din siya bago umabot sa edad na 10,000 at naging isang Supreme God noong siya ay mahigit 10,000 taong gulang lamang. Masasabing napakahirap makapasok sa kaharian ng isang Supreme God. Tutal, ito ang huling kaharian bago maging isang Supreme Powerhouse ang isang tao. Maya-maya, nagtanong si Alvin ng may kuryosidad, ikatlong senior brother, mayroon bang mga prodigy na wala pang 10,000 taong gulang tulad ng ika-4 na senior sister na mga advanced Emperors of Gods din sa Profound Energy Land? Ang alam lang ni Alvin ay ang kanyang pang-4 na nakatatandang kapatid na si Clarissa, ay isang advanced Emperor of Gods na wala pang 10,000 taong gulang sa Myriad Laws Academy. Bagamat hindi siya masyadong sigurado tungkol sa iba pang mabibigat na puwersang Supreme Rank o Prime Supreme Rank na puwersa sa Profound Energy Land, naisip niya na malamang na may iba pang katulad ni Clarissa sa mga puwersang iyon. Siyempre naman, sabi ni Yuchen, na nagpapatunay sa iniisip ni Alvin, isantabi na lang natin ang ibang puwersa, mayroon ding Advanced Emperor of Gods na wala pang 10,000 taong gulang sa Legacy Faction ng ating akademya. Ang ibang heavyweight supreme rank forces ay natural na mayroong ganitong kahangahangang kakayahan. Gayunpaman, maaaring itago ng ilan sa mga puwersa ang kanilang pag-iral. Kung tungkol naman sa prime supreme rank forces, karamihan sa kanila ay mayroong higit sa isa. Hindi ito nakakagulat dahil ang prime rank forces ay may mas mahusay na resources kaysa sa heavyweight supreme rank forces.
Tumingin si Yuchen kay Alvin bago nagtanong, sigurado akong narinig mo na maliit lang ang pagkakaiba sa kabuoang lakas ng mga prime at heavyweight supreme rank forces, tama ba? Tumango si Alvin at sinasabing dahil ang mga pangunahing at mabibigat na puwersang may pinakamataas na ranggo ay parehong may mga pinahusay na kataas-taasang Diyos, hindi kalakihan ang pagkakaiba sa kanilang lakas. Nang marinig ang mga salitang ito, ngumiti si Yuchen ng mapait habang sinasabi, ang totoo, napakalaki ng pagkakaiba sa lakas. Ang bilang pa lamang ng mga advanced na Supreme God sa mga puwersang iyon ay nasa ibang antas na. Karamihan lamang sa mga advanced na Supreme God sa mga Prime Supreme Rank na puwersa ay nabubuhay ng mag-isa. Iniisip ng ilang tao na patay na sila at alam naman ng ilan na buhay pa sila. Bihira silang magpakita. Kaya naman, karamihan sa mga miyembro ng kani-kanilang puwersa ay hindi pa sila nakikita noon. Sa panahong ito lamang napagtanto ni Alvin kung gaano kalawak ang agwat sa pagitan ng mga pangunahing puwersa at mabibigat na puwersang may pinakamataas na ranggo. Hindi nakakapagtaka na ang mga pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo ay hindi nagkukulang ng mga lugar tulad ng Trial of Gods upang linangin ang nakababatang henerasyon. Sa lahat ng mga salik na ito, hindi nakakapagtaka na ang kabuoang lakas ng mabibigat na puwersang may pinakamataas na ranggo ay hindi maihahambing sa mga pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo. Lumalabas na ang mga bulong-bulungan na mayroon lamang maliit na pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng mga puwersa ay nagsimula lamang dahil ang mga advanced na kataas-taasang Diyos mula sa mga pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo ay itinatago ang kanilang pag-iral sa halos lahat ng oras. Kung walang mahalaga sa darating na 100 taon, bakit hindi ka nalang bumalik para magsaka sa iyong lupang nilinang sa malayang kaharian ng ating pangkat sa Inner Palace? Ang pangkat ng legacy ay hindi magkakaroon ng lakas ng loob na kumilos laban sa iyo matapos silang bigyan ng babala ng Academy Master, ngunit nag-aalala ako na baka hilingin ng Lone Primordial Spirit Congregation sa kanilang mga disipulo na maghanap ng gulo sa iyo. Gamit ang tamang banta at gantimpala, hindi mahirap makahanap ng isang Emperor of Gods na magsasakripisyo ng kanyang buhay para lang patayin ka, nag-aalalang sabi ni Yuchen, bago mo pinatay si Shenyo at ang iba pa, hindi alam ng kongregasyon ang iyong pagkamuhi sa kanila. Tutal, hindi ka naman gumanti. Gayunpaman, ngayong gumawa ka na ng hakbang at tinanggal ang lahat ng pagkukunwari, tiyak na hindi ka na nila papayagan. Hindi mahalaga na pumirma ka na ng kasunduan sa kamatayan at may karapatang patayin sila. Sa pinakamarami, kailangan nilang gumawa ng hakbang laban sa iyo sa dilim. Hindi ipinaalam ni Yuchen kay Alvin na ang mga banal na anak ng Lone Primordial Spirit Congregation, na mga panimulang emperador ng mga Diyos, ay malapit nang dumating sa Myriad Laws Academy. Pagdating nila, malamang na nakalusot na sila at naging mga intermediate na emperador ng mga Diyos. Ayaw niyang hamanin ni Alvin ang dalawa. Tutal, ang dalawa ay mas nakahihigit kay Shenyo. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang makatulong sa iyong cultivation sa susunod na 100 taon. Dahil isa kang alchemist, ipaalam mo sa akin kung kailangan mo ng anumang medicinal herbs upang mapino ang mga divine pills. Bagamat hindi ka panipaniwala ang iyong lakas sa iyong edad, hindi ka nito bibigyan ng kalamangan sa Trial of Gods. Pinakamabuti kung magagawa mong maging isang advanced Lord of Gods bago pumasok sa Trial of Gods. Bilang isang intermediate Lord of Gods, si Alvin ay maihahambing lamang sa mga ordinaryong rudimentary Emperor of Gods. Kung siya ay magiging isang advanced Lord of Gods, magkakaroon siya ng kalamangan sa mga rudimentary Emperor of Gods. Hindi tinanggihan ni Alvin si Yuchen. Sa halip, sinabi niya, ikatlong senior brother, pareho tayo ng iniisip. Alam ni Alvin na ang pagpatay kay Shenyo at sa iba pa ay katumbas ng pagdedeklara ng digmaan sa Lone Primordial Spirit Congregation. Walang duda na ang Lone Primordial Spirit Congregation ay maghihiganti. Tutal, noon, tumanggi lamang si Alvin na sumali sa kanilang kongregasyon, ngunit winasak at pinatay nila ang lahat ng kamag-anak niya sa mas mababang kaharian. Maiisip lamang ng isa kung ano ang gagawin nila ngayon na napatay niya ang 5 sa kanilang mga batang prodigy, isa na rito ay isang banal na anak. Sa kabutihang palad, ang Myriad Laws Academy ay nagsilbing hadlang kaya hindi nang ahas ang kongregasyon na kumilos labis sa publiko.
Sa ngayon, malamang na hinihintay ng kongregasyon na maalis siya ng pangkat ng legacy. Gayunpaman, nang malaman nila kalaunan na hindi gagawa ng aksyon ang pangkat ng legacy laban sa kanya matapos silang bigyan ng babala ng Academy Master ng Myriad Laws Academy, tiyak na haharapin ng Lone Primordial Spirit Congregation ang mga bagay-bagay sa kanilang sariling mga kamay. Bahagyang nakaramdam ng ginhawa si Yu Chen nang marinig niya ang mga sinabi ni Alvin. Pagkatapos, sinabi niya ng may bahid ng reklamo, sana kasing bait mo ang 4th junior sister. Bahagyang nagulat si Alvin. Ikatlong senior brother, hindi ba't madaling pakisamahan ang ika-4 na senior sister? Madaling pakisamahan. Umiling si Yu Chen habang iniisip, mabait lang siya sa'yo dahil ikaw ang nakababata niyang kapatid. Hindi nakinig si Clarissa sa mga miyembro ng paksayo ng Inner Palace maliban sa kanilang pangalawang nakatatandang kapatid. Hindi niya kailanman pinakinggan si Yu Chen o ang kanilang pangalawang nakatatandang kapatid. Gayunpaman, nagustuhan niya si Alvin matapos itong sumali sa paksayo ng Inner Palace. Gaya ng inaasahan ni Alvin, ilang buwan matapos siyang bumalik sa malayang kaharian ng pangkat ng Inner Palace, nalaman ng Lone Primordial Spirit Congregation ang dahilan kung bakit hindi kumilos ang pangkat ng legacy laban kay Alvin. Ang matandang lalaking iyon, si Billy, ay personal na nagbabala sa pangkat ng legacy at pinagbawalan silang gumawa ng hakbang laban kay Alvin. Dahil ba ito kay Yu Chen? Determinado ba siya gawing kahalili niya si Yu Chen? Hindi ba siya nag-aalala na magre-rebelde ang mga matatandang iyon sa pangkat ng legacy? Si Tian Feng, ang pangalawang pinuno ng Lone Primordial Spirit Congregation, ay natural na nadismaya at nadismaya nang malaman niya ang sitwasyon ng pangkat ng legacy. Matagal na niyang inaasahan ang isang kapana-panabik na palabas sa pagitan nina Alvin at ng pangkat ng legacy, at hindi niya inaasahan na makikialam si Billy. Ngumisi si Tian Feng. Dahil hindi maaasahan ang pangkat ng legacy, kailangan na lang nating maghanap ng taong gagawa ng maruming trabaho. Hindi lang ang pangkat ng legacy ang lugar sa akademya kung saan makakahanap tayo ng mga Emperor of Gods para gawin ang trabaho. Malamig na kumislap ang mga mata ni Tian Feng habang ipinapaalam niya ang kanyang utos sa kanyang nasasakupan. Di nagtagal pagkatapos noon, ilang miyembro ng Lone Primordial Spirit Congregation ang umalis sa lupain. Dala nila ang impormasyon mula sa ilang miyembro ng Myriad Laws Academy na mga Emperor of Gods. Ang mga taong ito ay mga guro at estudyante na alinman sa mga cultivator na walang sekta o mula sa mga ordinaryong puwersang may pinakamataas na ranggo at mga hindi gaanong mahalagang puwersang may ranggong emperador. Sumali sila sa Myriad Laws Academy dahil sa mahusay na kapaligiran at mga mapagkukunan ng paglilinang nito. Plano ni Tian Feng na gamitin ang impormasyong ito laban sa kanila at pilitin silang sundin ang kanyang utos. Bantaan mo sila kung hindi natin sila masusuhulan. Makasarili ang mga tao, at lahat sila ay may kahinaan. Mas makabubuti kung bantaan mo sila gamit ang kanilang mga inapo. Wala akong pakialam kung gaano karaming inapo ang mayroon sila, hulihin mo silang lahat basta't wala sila sa akademya. Hindi gaanong mahalaga ang 7 mansyon sa lupain ng malalim na enerhiya. Karamihan sa mga tao ay hindi pa nakarinig ng tungkol sa 7 mansyon hanggang sa pagpapakita ni Alvin noong pista ng 7 mansyon. Gayunpaman, sa oras na ito, biglang sumikat muli ang 7 mansyon. Narinig mo ba ang balita? Isang mas mataas na emperador ng mga Diyos mula sa 7 mansyon ang sumaire sa isang puwersang may pinakamataas na ranggo at pinatay ang isang kataas-taasang Diyos. Sigurado ka bang totoo yan? Kumakalat na parang sunog sa kagubatan ang balita. Paano ito magiging peke? Isang maunlad na emperador ng mga Diyos ang pumatay sa isang kataas-taasang Diyos. Nagbibiro ka ba? Hindi ako. Aling puwersang may pinakamataas na ranggo iyon? Isa itong bagong puwersang may pinakamataas na ranggo. Tumaas ang ranggo nito dahil sa kataas-taasang Diyos na napatay. Hindi pa katagalan ay nakalusot lamang siya at naging isang kataas-taasang Diyos. Gayunpaman, malabong pumatay ang isang mahusay na emperador ng mga Diyos ng isang simpleng kataas-taasang Diyos, tama ba? Ang pagkakaiba ng lakas ay parang langit at lupa. Paano ito nagawa ng mahusay na emperador ng mga Diyos? 4,127. Kapatid na nakababata.
Si Alvin ay lubog sa kanyang cultivation ng si Yuchen, na bihirang bumalik sa malayang kaharian ng paksayo ng Inner Palace, ay hinanap siya. Ikatlong senior brother, anong problema? Nagtatakang tanong ni Alvin nang makita ang nagmamadaling kalagayan ni Yuchen. Maganda ang relasyon ninyo ni Dylon noong nasa Pure Yang sect ka pa, di ba? Tanong ni Yuchen. Tumanggaw si Alvin. Maganda ang aming pagsasama. Sa katunayan, parang kapatid na siya ng aking Panginoon. Alam ni Alvin ang paghanga ni Dylon sa kanyang Panginoon dahil sa mataas na tagumpay nito sa sword daw. Maya-maya, bahagyang nanlaki ang mga mata ni Alvin habang nag-aalalang nagtanong, ikatlong senior brother, may nangyari ba kay Elder Ye? Dati, malaki ang naitulong ni Dylon kay Alvin para mapalago ang kanyang cultivation base sa maikling panahon noong pista ng 7 mansyon. Hindi sana siya makakakuha ng unang pwesto sa 7 mansyon kung hindi dahil sa tulong ni Dylon. Dahil dito, palagi siyang nakaramdam ng malaking utang na loob kay Dylon kahit na walang hinihinging kapalit si Dylon. Natural lamang na mag-alala siya para kay Dylon. Ayos lang siya. Mas maayos na ang buhay niya kaysa sa ating lahat, sabi ni Yuchen nang mapagtanto niyang hindi naintindihan ni Alvin ang kanyang mga sinabi. Medyo kakaiba ang kanyang ekspresyon habang patuloy niyang sinasabi, nakamit na niya ang tagumpay at naging isang mas mataas na emperador ng mga Diyos. Ngumiti si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Yuchen. Taos puso siyang natuwa para kay Dylon. Alam niyang sandali na lang at si Dylon ay magiging isang advanced Emperor of Gods. Kahit noong kakasali pa lang niya sa Pure Yang sect, alam niyang si Dylon ang malamang na maging isang advanced Emperor of Gods sa Pure Yang sect. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na gagawin ito ni Dylon ng ganito kaga. Hindi niya maiwasang mag-isip kung ang tagumpay ni Dylon ay may kinalaman sa Secret Holy Land, kung saan siya nakatulong sa pagkuha ng mga pwesto noong pista ng 7 mansyon. Maya-maya, naramdaman ni Alvin na may mali. Nagtanong siya, anong problema? Ikatlong senior brother, hindi ka lang pumunta rito para sabihin sa akin na si Elder Ye ay naging isang advanced Emperor of Gods na, di ba? Isa pa, medyo kakaiba ang ekspresyon mo. Napansin ni Alvin ang kakaibang ekspresyon ni Yuchen, ngunit hindi niya ito pinansin hanggang ngayon. Tutal, nabigla siya sa balita ng tagumpay ni Dylon. Nang kumalma na siya ay saka lamang niya napansin na tila may iba pang sasabihin si Yuchen. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, naging seryoso ang ekspresyon ni Dylon nang sabihin niya, matapos maging isang advanced Emperor of Gods, nang hindi na hinintay na maging matatag ang kanyang cultivation base, pumunta si Dylon sa isang Supreme Rank Force at hinamon ang tanging rudimentary Supreme God ng puwersa. Nabigla si Alvin sa mga sinabi ni Yuchen. Bakit hinamon ni Dylon ang isang kataas-taasang Diyos? Nabaliw ba si Dylon? Bagamat namumukod tangi si Dylon at mas malakas kaysa sa karamihan na ang cultivation base ay mas mataas sa kanya, hindi maliit ang pagkakaiba sa pagitan ng isang emperador ng mga Diyos at isang kataas-taasang Diyos. Kahit na hindi pa napapatatag ng kataas-taasang Diyos ang kanyang cultivation base, napakalaki pa rin ang pagkakaiba sa lakas. Nakangiting tanong ni Yuchen, gusto mo bang malaman kung bakit niya hinamon ang kataas-taasang Diyos na iyon? Ikatlong senior brother, mas nag-aalala ako kung paano siya nakatakas sa huli, seryosong sabi ni Alvin. Dahil sinabi ni Yuchen kanina na maayos si Dylon, hinulaan niya na malamang ay matagumpay na nakatakas si Dylon. Bukod dito, hindi ngingiti si Yuchen kung may mangyari kay Dylon. Tutal, alam naman ni Yuchen ang magandang relasyon niya kay Dylon. Relax ka lang. Sasabihin ko sa iyo yan mamaya, sabi ni Yuchen. Pagkatapos, nagsimula siyang magpaliwanag, nagsimula ito dahil ang kataas-taasang Diyos na iyon ay masyadong mapang-api. Noong si Dylon ay isang Panginoon ng mga Diyos pa, ang kataas-taasang Diyos na iyon ay isang mas mataas na emperador ng mga Diyos. Noong nakaraan, muntik nang mapatay ng kabilang panig si Dylon dahil sa isang maliit na bagay. Napakaswerte ni Dylon na may dumaang isang simpleng kataas-taasang Diyos noong panahong iyon. Dahil dito, hindi nang ahas ang kabilang panig na kumilos ng padalos-dalos dahil sa takot na mapuko ang simpleng kataas-taasang Diyos na iyon, at nakahanap si Dylon ng pagkakataong makatakas.
Hindi alam ng kabilang panig na si Dylon ay isang disipulo ng purong yang sect noong panahong iyon kaya hindi niya sinundan ang bagay na iyon. Walang nakakaalam tungkol sa bagay na ito hanggang sa pumunta si Dylon sa puwersang may pinakamataas na ranggo. Doon din na sa wakas ay naalala ng kabilang panig na naging isang simpleng kataas-taasang Diyos, si Dylon. Matamang tinitigan ni Alvin si Yuchen habang patuloy na sinasabi ni Yuchen, lubhang nagbago ang ekspresyon ng kabilang panig nang malaman niyang si Dylon, ang Panginoon ng mga Diyos na muntik na niyang mapatay noon, ay naging isang mas mataas na emperador ng mga Diyos. Dahil dito, walang duda na sandali na lang bago siya malampasan ni Dylon. Dahil dito, hindi nagatubili ang kabilang panig at inatake si Dylon. Sa kabila ng kalmadong tono ni Yuchen, hindi napigilan ni Alvin na manginig sa loob ng sabihin ni Yuchen na inatake ng kataas-taasang Diyos si Dylon. Kasabay nito, iba't ibang tanong ang lumitaw sa isipan ni Alvin. Paano nakatakas si Dylon? May nagligtas ba kay Dylon? May nagligtas ba kay Dylon si Yuchen? Kaya ba siya hinanap ni Yuchen ngayon para maipagmalaki niya ito? Sa palagay ni Alvin, si Dylon ay kaka-excel lang at naging isang advanced na Emperor of Gods. Dahil dito, malabong maging ganap na matatag ang kanyang cultivation base. Bagamat ang kanyang sword daw ay pambihira at ang kanyang pag-unawa sa batas ay maihahambing sa isang ordinaryong Supreme God, malabong maging kapantay niya ang isang simpleng Supreme God. Hindi na kailangang sabihin pa, labis na nagulat si Alvin nang sabihin ni Yuchen na pinatay ni Dylon ang simpleng kataas-taasang Diyos na iyon. Pumunta si Dylon sa puwersang may pinakamataas na ranggo para lang patayin ang simpleng kataas-taasang Diyos na iyon at maghiganti. Tunay ngang mapaghiganti si Elder Ye. Nang maging sapat na ang kanyang lakas, agad siyang naghiganti. Ang nakakagulat ay nagawa niyang patayin ang isang kataas-taasang Diyos ng ganoon kabilis matapos maging isang advanced Emperor of Gods. Naalala ni Alvin ang mga pagkakataon ng mapaghiganting pag-uugali ni Dylon at ang mga kwentong narinig niya mula kay Pong. Tila hindi malilimutan ni Dylon kahit ang pinakamaliit na pagkutsa laban sa kanya. Kasabay nito, natutuwa siya na hindi niya ginawang kaaway si Dylon. Nang bumalik sa kanyang katinoan ni Alvin, tinanong niya si Yuchen, paano naging ganito kalakas si Elder Ye. Kamakailan lang siya nakalusot, pero kayanan niyang patayin ang isang simpleng kataas-taasang Diyos. Umiling si Yuchen at sinabing, itatanong ko sana ito sa iyo. Imposible para sa isang advanced na Emperor of Gods, na hindi pa napapatatag ang kanyang cultivation base, na patayin kahit ang pinakamahinang rudimentary Supreme Gods. Kahit papaano, wala pa itong katulad sa Profound Energy Land. Imposible ang ganitong gawa para sa akin at sa pinakamatandang senior sister dahil hindi pa namin napapapatatag ang aming cultivation base matapos maging isang advanced na Emperor of Gods. Tunay na isang halimaw si Dylon. Parang minamaliit ko siya noon. Bumantong hininga si Yuchen bago nagpatuloy sa pagsasalita, sayang naman. Kung alam ko lang noon ang alam ko ngayon, sana isinama ko na siya pabalik sa Myriad Laws Academy noon. Ikatlong senior brother, dahil dito, malamang ay nagpadala ang iba pang mabibigat na puwersang may pinakamataas na ranggo ng mga tao sa Pure Yang Sect para i-recruit siya, tama ba? Tanong ni Alvin. Noong nasa Purong Yang Sect pa si Alvin, nabanggit ni Pong nakakailanganin ni Dylon na maging isang advanced Emperor of Gods bago pa man siya ma-recruit ng mabibigat na puwersang may pinakamataas na ranggo. Gayunpaman, walang duda ngayon na ang mga puwersang iyon ay mag-aagawan sa pag-recruit sa kanya ngayong alam na nilang kaya niyang patayin ang isang simpleng Supreme God sa sandaling maging advanced Emperor of Gods siya. Kasunod ng lohikang ito, sa hinaharap kapag si Dylon ay naging isang simpleng Supreme God, dapat ay kasing dali lang ng pagpatay ng manok para sa kanya ang pagpatay sa isang intermediate Supreme God. Kung tutuusin, ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng isang simpleng at intermediate Supreme God ay mas maliit kumpara sa pagkakaiba sa pagitan ng isang advanced Emperor of Gods at isang simpleng Supreme God. Siyempre naman, may kumpiyansang sabi ni Yuchen, na balitaan kung kahit ang pangkat ng legacy ay naghahanap ng paraan para i-recruit siya. Siguradong nagmamadali na silang kumilos dahil ibinalik kita mula sa Pure Yang Sect. Si Hero, ang Vice Academy Master na nakilala mo dati, ay umalis na para imbitahan si Dylon na sumali sa pangkat ng legacy.
Gayunpaman, sino ang nakakaalam kung magtatagumpay siya? Ngumiti si Yuchen kay Alvin nang may kahulugan bago niya sinabi, Junior brother, dahil maganda ang relasyon ninyo ni Dylan, bakit hindi mo siya kumbansihin na sumali sa aming paksayon sa Inner Palace? Bagamat ang aming Supreme Powerhouse Relic ay maaari lamang ma-access pagkatapos ng 10,000 taon, ipinapangako ko na makakapunta siya sa susunod na magbukas ito. Nagulat si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Yuchen. Ikatlong senior brother, ang Supreme Powerhouse Relic ay maaari lamang ma-access pagkatapos ng 10,000 taon. Bakit ang tagal nito? Hindi ba't ang ikaapat na senior sister ay pumasok sa Supreme Powerhouse Relic 2,000 taon na ang nakalilipas bago ako? Umiling si Yuchen at ngumiti ng mapait. Kasalanan mo ang lahat, nakababatang kapatid. Ang dami ng enerhiyang nagamit sa relic ay katumbas ng oras na ginugol ng isang tao doon. Kung ikukumpara sa ikaapat na nakababatang ate, alam mo ba kung gaano katagal ka nanatili doon? Nahiya si Alvin nang marinig ang mga salita ni Yuchen. Lumalabas na ang Supreme Powerhouse Relic ay mapupunta lamang pagkalipas ng 10,000 taon dahil sa kanya. Kahit na makapasok sila ng pilit, natural na hindi maganda ang magiging resulta. Kapatid na lalaki, gusto mo bang subukang imbitahan si Dylan na sumama sa amin? Sabihin mo sa kanya na siya ang magiging pang-apat mong senior brother. Ang pang-apat na junior sister naman ay magiging pang-5 junior sister. Hindi ka maaapektuhan at mananatili kang junior brother namin, tanong ni Yuchen nang may bahid ng pananabik. Gustong-gusto niyang sumali si Dylan sa paksayo ng Inner Palace. 4,128. Natigilan si Alvin sa mga sinabi ni Yuchen. Sinabi ni Yuchen na hindi siya maaapektuhan at mananatili pa rin siyang kanilang nakababatang kapatid, ngunit siya ay ibinaba, mula sa ika-5 patungong ika-6 na disipulo sa paksayo ng Inner Palace. Paano siya hindi naapektuhan? Hindi sigurado si Alvin kung nagbibiro lang si Yuchen, ngunit seryoso pa rin siya habang sinasabi, ikatlong senior brother, maaari kong makausap si Elder Ye para sa paksayon ng Inner Palace, at maaari ko siyang bigyan ng impormasyon tungkol sa sitwasyon ng paksayon. Gayunpaman, hindi ko magagarantiya ang tagumpay. Hindi napigilan ni Yuchen ang matawa nang makita kung gaano kaseryoso si Alvin. Natatawang sabi niya, Junior brother, huwag mo nang seryosohin yan. Nagbibiro lang ako. Hindi ko siya balak imbitahan na sumali sa paksayon natin. Nakatuon siya ng husto sa sword daw, at dahil din yan sa kanyang kalakasan. Kung sakaling masimulan niyang maunawaan ang mastery daw sa Supreme Powerhouse Relic, hindi ko alam kung masasayang lang ba ang oras niya o makakasagabal sa pag-unlad niya sa sword daw. Ang dahilan kung bakit ako pumunta sa iyo ay para hilingin sa iyo na pigilan siyang sumali sa Legacy Faction. Bilang pagsasaalang-alang sa magandang relasyon mo sa kanya, dapat mo siyang payuhan na huwag sumali sa akademya. Bakit? Napakunot ang noo ni Alvin dahil sa pagkalito. Batay sa kanyang pagkakaintindi, ang pagsali sa Legacy Faction ay parang pagsali sa isang mabigat na Supreme Rank Force ng mag-isa. Ang mga mapagkukunan at pagtrato nito ay hindi bababa sa mga katulad ng Lone Primordial Spirit Congregation o ng Scarlet Flame Palace. Paliwanag ni Yuchen, hindi kasing payapa ng inaakala sa pangkat ng legacy ang mga bagay-bagay. Matagal nang umiiral ang panloob na alitan. Sa katunayan, pinaghihinalaan ko na kaya ako gustong gawin ng Academy Master na kahalili niya. Parang wake-up call ito para sa kanila. Mukhang nagkakaisa sila, pero malayo iyon sa katotohanan. Walang duda na tretuhin ng maayos si Dylan sa pangkat ng legacy, pero sa palagay ko, hindi angkop sa kanya ang kapaligiran sa pangkat ng legacy. Bukod dito, walang sino man sa pangkat ng legacy ang nakakaintindi sa 4 na daw ng langit at lupa. Sa pinakamarami, si Vice Academy Master Yu lamang ang nakakaintindi sa simpleng anyo ng weapon daw, na siyang saber daw. Ang kanyang natamo sa weapon daw ay mas mababa kaysa kay Dylan. Bukod pa riyan, dapat niyang pag-isipan ang kanyang mga opsyon. Pinaghihinalaan ko na ang kanyang kamakailang aksyon ay maaaring nakakuha ng atensyon ng mga pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo. Tutal, hindi pa ito nangyari noon para sa isang bagong advanced na Emperor of Gods na pumatay ng isang simpleng Supreme God.
Hindi ako magugulat kung ang mga pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo ay magpadala ng mga tao para mag-recruit sa kanya. Hindi na kailangang sabihin, mas mabuti para sa kanya na sumali sa isang pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo kumpara sa isang mabibigat na puwersang may pinakamataas na ranggo. Mas mabuti kung makakasali siya sa isang sekta na may pinakamataas na ranggo. Kung hindi dahil sa magandang relasyon ni Alvin kay Yuchen, hindi sana nag-abala si Yuchen sa pagpili ni Dylon. Mga pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo. Nabigla si Alvin. Tutal, kahit ang kanyang natatanging pagganap noong 7 mansyon ay nabigong makuha ang atensyon ng mga pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo. Hindi nakakagulat dahil ang mga pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo ay hindi nagkukulang ng mga kahangahangang tulad niya. Sa katunayan, marami sa kanila ang mas namumukod tangi pa kaysa sa kanya. Kahit na isaalang-alang nila ang katotohanan na narating niya ang napakalayo nang wala ang mas mataas na mapagkukunang natanggap ng kanilang mga disipulo, malamang na iniugnay nila ang kanyang mga tagumpay sa mga hindi inaasahang engkwentro. Nagtatakang tanong ni Alvin, sa tingin mo ba talaga ay susubukan siyang i-recruit ng mga pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo? Oo, may kumpiyansang sabi ni Yuchen. Tutal, kahit ang mga pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo ay walang sinuman na kayang pumatay ng isang simpleng kataas-taasang Diyos pagkatapos maging isang advanced na emperador ng mga Diyos. Gaya ng sinabi ko, ang kanyang nagawa ay walang katulad. Naiisip mo ba kung gaano kahirap ang isang taong tulad niya sa hinaharap? Kahit na may mataas na likas na talento at kasanayan sa pag-unawa, walang garantiya na ang isang tao ay maaaring maging isang supreme powerhouse. Mahalaga rin ang papel ng swerte. Gayunpaman, hindi mahirap maging isang advanced supreme god basta't maganda ang pundasyon ng isang tao. Batay sa pundasyon ni Dylon, tiyak na magiging supreme god siya sa lalong madaling panahon, at tiyak na magiging isang advanced supreme god siya. Kasama ng kanyang kahangahangang kakayahan, natural lamang na kunin siya ng mga prime supreme rank forces. Kapag naging advanced supreme god na si Dylon, hindi pa kasama ang mga supreme powerhouse, iniisip ko kung ilang tao ang magiging kapantay niya. Hindi na kailangang sabihin, ang kanyang batas at sword daw ay kailangang patuloy na umunlad din. Matapos makinig kay Yuchen, sa wakas ay naunawaan ni Alvin kung bakit magiging interesado ang mga pangunahing puwersang supreme kay Dylon. Walang duda na maingat at taos-puso nila siyang kultibahin. Paanong hindi maaantig ang mga pangunahing puwersang supreme sa kaisipang magkaroon ng isang hindi magagipong advanced na supreme god sa kanilang hanay? Bukod sa mga supreme powerhouse, ang mga advanced na supreme god ang pinakamalakas na nilalang. Gayunpaman, kahit sa mga advanced na supreme god, iba-iba ang kanilang lakas. Ang isang mas malakas na advanced na supreme god ay madaling makapatay ng isang mas mahinang advanced na supreme god sa loob lamang ng ilang segundo. Humanga si Alvin nang maisip niya ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng mga matataas na kataas-taasang Diyos. Gayunpaman, lahat ng matataas na kataas-taasang Diyos ay pambihira. Kung hindi, paano nila malalampasan ang napakaraming kapigatian sa langit bago maging isang matataas na kataas-taasang Diyos? Maya-maya, sinabi ni Alvin, ikatlong senior brother, aalis muna ako sandali sa malayang kaharian para magpadala ng mensahe kay Elder Ye. Taglay ni Alvin ang soul pearl ni Dylon, ngunit hindi niya makontak si Dylon sa pamamagitan nito sa malayang kaharian ng pangkat ng Inner Palace. Sasamahan kita, sabi ni Yuchen sabay tango. Bagamat mapayapa sa Myriad Laws Academy at walang paggalaw mula sa Lone Primordial Spirit Congregation, natural na alam ni Yuchen na isa lamang itong pagkukunwari. Sigurado siyang kukuha ang Lone Primordial Spirit Congregation ng isang tao para patayin si Alvin kung hindi pa nila ito nagagawa. Dahil dito, si Alvin ang pinakaligtas sa malayang kaharian ng pangkat ng Inner Palace. Hindi niya magagarantiya ang kaligtasan ni Alvin kung hahayaan ni Alvin ang malayang kaharian ng pangkat ng Inner Palace. Pagkatapos umalis sa malayang kaharian, hindi nag-aksaya ng oras si Alvin at nakipag-ugnayan kay Dylon gamit ang kanyang soul pearl. Sabi niya, binabati kita, Elder Ye. Mabilis na dumating ang tugon ni Dylon. May bahid ng ngiti na narinig sa kanyang boses nang sabihin niya, Alvin. Nabalitaan mo na ba? Bumantong hininga si Alvin at sumagot, oo.
Elder Ye, hindi ko inaasahan na kaya mong patayin ang isang simpleng kataas-taasang Diyos ng ganito kaga matapos mong maging isang advanced na Emperor of Gods. Mayanhing sinabi ni Dylon, wala lang yan. Tutal, ang kalaban ko ay naging isang simpleng Supreme God din kamakailan. Wala lang yun. Tanong ni Alvin ng may ngiti, Elder Ye, ayon sa aking third senior brother, ang ginawa mo ay walang katulad sa Profound Energy Land. Kasabay nito, napaisip si Alvin kung bumuti rin ba ang sword daw ni Dylon. Dati, ang kanyang sword daw ay kapantay ng kay Dylon. Makatuwiran naman na bumuti rin ang sword daw ni Dylon kasama ng kanyang cultivation base. Ang pangatlong senior brother mo. Naguluhan si Dylon. Natural lang na hindi niya alam ang sitwasyon ni Alvin sa Myriad Laws Academy. Tutal, ang Pyryang sect ay matatagpuan sa Eastern Ridge Mansion ng Seven Mansions, na napakalayo. Oo. Siya si Yu Chen. Ang nagdala sa akin sa Myriad Laws Academy dati, paliwanag ni Alvin. Si Vice Academy Master Yang, na isang Intermediate Supreme God, ay ang iyong third junior brother. Medyo nagulat si Dylon. Kung tutuusin, si Yu Chen, bilang isang Intermediate Supreme God na mahigit 20,000 taong gulang lamang, ay tila hindi niya kayang abutin. Sa kabila ng kanyang edad, si Yu Chen ay maihahambing sa iba pang mga elder sa akademya ng mga Intermediate Supreme God din. Hindi siya sigurado kung kaya niya pang malampasan ang isang taong iyon. Nang makabawi si Dylon sa kanyang katinoan, sinabi niya, natutuwa ako na siya ang iyong pangatlong senior brother. Dahil dito, makakasiguro tayo na ang batang iyon, si Ping Fan, at ako. Bagamat walang gaanong pabago bagong maririnig sa boses ni Dylon, ramdam ni Alvin ang sinseridad Dylon. Kaya naman, hindi niya maiwasang makaramdam ng init sa kanyang puso. Kasunod nito, ibinahagi ni Alvin ang lahat ng sinabi ni Yu Chen kay Dylon. Wala siyang itinago. Tutal, bilang isang Intermediate Supreme God, ang mga salita ni Yu Chen ay may malaking kahulugan. Matapos makinig kay Alvin, sinabi ni Dylon, Alvin, sa katunayan, plano kong sumali sa Myriad Laws Academy. Gayunpaman, matapos kong malaman na si Vice Academy Master Yang ay ang iyong pangatlong senior brother, sa palagay ko ay hindi ko na kailangang gawin iyon. Bagamat hindi direktang sinabi ni Dylon, narinig ni Alvin ang ginhawa sa boses ni Dylon. Alam niyang naisip lamang ni Dylon na sumali sa Myriad Laws Academy para maalagaan siya ni Dylon. Natural lamang na labis siyang naantig dito. Matapos huminga ng malalim, sinabi ni Alvin, Elder Ye, kahit ano pa man iyon, huwag kang magmadali sa pagdedesisyon. Sa katunayan, dapat mong pansamantalang isantabi ang mga imbitasyon mula sa mabibigat na puwersa ng Supreme Rank at hintayin ang mga imbitasyon ng pangunahing puwersa ng Supreme Rank. Bukod dito, hindi mo kailangang mag-alala kung paano maaaring makaapekto ang iyong pagtanggi sa mabibigat na puwersa ng Supreme Rank. Kapag dumating ang pangunahing puwersa ng Supreme Rank, natural na atras sila. Nagpatuloy ang dalawa sa pag-uusap ng ilang sandali bago bumalik si Alvin sa malayang kaharian ng pangkat ng Inner Palace upang muling maglinang. Kasabay nito, sa isang kuweba sa tuktok ng bundok sa labas ng Myriad Laws Academy. 3 figure ang natipon. Sila ay mga guro ng Myriad Laws Academy, at sila rin ay mga Emperor of Gods. Para maging tumpak, 2 sa kanila ay mga Intermediate Emperor of Gods, at ang isa sa kanila ay isang simpleng Emperor of Gods. Sa sandaling ito, mahinang sinabi ng simpleng emperador ng mga Diyos, wala tayong magagawa kung hindi darating si Alvin. Saan siya nagpunta? Sa tingin mo ba ay totoo ang mga chismis tungkol sa paksayo ng Inner Palace? Maaari kayang nagtatago siya sa cultivation ground ng paksayo ng Inner Palace. Walang usok kung walang apoy. Sa tingin ko ay totoong umiiral ang paksayo ng Inner Palace. Kung hindi, paano natin hindi mahahanap si Alvin? Tutal, sigurado naman tayong nasa bakuran pa rin siya ng akademya, sabi ng isa sa mga Intermediate Emperors of Gods. Hoy, sa tingin mo ba ang mga taong nagbanta sa atin gamit ang pamilya natin ay mula sa Lone Primordial Spirit Congregation? Tutal, bago tayo pinagbantaan, pinatay ni Alvin ang 5 estudyanteng iyon mula sa kongregasyon. Hindi ba halata? Sige, gusto ko lang ng kumpirmasyon.
Mukhang lahat tayo ay may parehong iniisip tungkol sa pagkakakilanlan ng salarin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.